leaders ng FCI. Kaya pakita muna natin guys yung mga magte-training ngayon. Ito, bibidyo natin. Ako naman dyan, kaway naman dyan, kaway. Yan yung mga Grabe power. magte-training natin ngayon dito sa office. Sa Ayan. Vietnam to. Ayan, mga mukhang makikita nyo sa Vietnam. Yan sila. So ngayon po magte-training kami. At ito yung mga practical lessons and techniques, tips, lahat na. Tapos may kasama ng Q&A para po lahat, especially mga bago kasi may mga bago tayo, no? Tapos sa mga makakapanood po ng video natin na to para ma-replay ninyo kasi sa ating pong negosyo, dalawa yung pinaka-importante na ma-master talaga natin. Dalawang klase ng skills. Dalawang klase ng it's a skill set and mindset. Dalawang set pala. Two sets to master. Ayan. Yung skill set and the mindset. So marami na tayong mga training tungkol sa mindset, di ba? Andiyan yung winning mindset natin, tapos yung mga special training natin, yung mga YMLM and the YFCI. It's more on mindsetting. More on mindset training yon na talagang piniprepare yung mind natin, binabombard yung mind natin na bakit ba tayo ay nasa MLM, bakit tayo wala sa ibang industry, at bakit tayo nasa FCI, di ba yung ganon. So kaya po, kailangan nating naaatinan po yun lagi, no? So meron akong ginawang checklist na alam niyo po yung checklist natin. So ngayon po, bago ang lahat, i-guide ko muna kayo, punta tayo sa sa Facebook. Guide ko kayo sa checklist natin para makita ninyo po yung mga susundan nating patterns, no? So, punta tayo sa actually, nandun yan sa ating page. Yan. Punta tayo sa page natin. Na-post ko na dati to, yung checklist na to. Eto yan. Saan ba yan? Okay, eto. So, para lahat ng mga bago at luma, may guide tayo, guys. Kasi importante na kumbaga from point A to point B, saan yung pinaka directions na natatahak mo na, ganon. So ang tawag natin dito, ito yung roadmap natin, ito yung mapa ba, ito yung blueprint kung tawagin din, no? Ito yung pagdadaanan natin lahat, no? So kaya importante po yun. So para kang may Google Maps or Waze, di ba po? Ngayon, mapapansin mo, bago ka bigyan ng directions ni Google Maps or ni Waze, ano ang una mong gagawin? Ano yung search mo? Location. Where is your destination? Tama? Destination, address. Ngayon, pag na-type mo na specifically kung saan, dapat specific, tama? Kasi halimbawa, i-type mo lang dyan, Baguio City. So, Baguio City, sobrang lawak nun. Saan sa Baguio? Diba? So, kumbaga parang, hindi kanya bibigyan ng specific na route pag wala kang specific na destination na tina-type doon, no? Yung nakapin location kung tawagin. Yung complete address, ganyan. Okay? Ngayon, mapapansin nyo, pag napin mo na yung location, siya na yung bahalang gumawa nung saan kanya paparaarin, saan kanya papadaanin. Siya ang gagawa ngayon ng direction mo, kung saan. Tapos, ganito siya. Trusted mo siya, tama? Marami sa atin gumagamit tayo ng Google Maps, gumagamit ng Waze. Kahit minsan, naliligaw tayo. Yes. Ilang beses na ako niligaw ni Waze. Hindi naman trusted machine. Pero ginagamit pa rin natin siya, tama ba? Tama, di ba? Kahit minsan niligaw tayo, ginagamit pa rin natin, tama? Kasi, parang ganito yan. At the end of the day, ano man yung blueprint, ano man yung tinuturo talaga sa atin, tayo pa rin ultimately yung driver talaga. Kumbaga nasa atin pa rin yung 100% nakasalalay yung success natin. Kahit pa, halimbawa, si Pres na mismo kausap mo araw-araw. Iga-guide ka rin Pres araw-araw. Pero hindi yun guaranteed na ikaw ay talaga yayaman. Kahit araw-araw mo kasama si Pres. Bakit? Kasi ikaw, sa'yo pa rin nakasalalay eh. Ikaw pa rin gagawa kasi. Siyempre, i-guide ka lang niya. Andun yung motivation, andun yung ma-inspire ka, ganyan. Pero ang gagawa pa rin ng success mo, ikaw. Kaya sa totoo lang, sa industriya ng network marketing, wala na talagang tinatawag na sikreto. Ano ba sikreto para yumaman dyan? Di ba? Ganun. Kasi nga, lahat naman tinuturo na eh.
Nandun na nga sa Facebook, nandun na sa YouTube, lahat na yan. Actually, kahit yung may mga bayad, ako naranasan ko dati, ultimo yung FB ads. FB ads setup, lahat ng yun. Nag-workshop pa ako, 3 days na ang training yun ay about FB ads setup ka. Paano ka mag-FB ads, paano ka mag-setup ng online store mo, ganyan-ganyan. Ang mahal pa na binayaran namin, ay around 20,000 per head. During the pandemic yun, 3 days. Tapos, eventually, nakita namin, available na sa YouTube. Yung binayaran namin, napapanood na lang din sa YouTube. Sabi ko lang, pinagpirahan lang kami ng trainer na yun. At marami ngayon ng mga online guro na pinakakakitaan talaga yung ganun. Pero sa totoo lang, kung ikaw mismo magsisikap ka, makikita mo din na libre mo lang matututo. Kaya may tinatawag tayong Google University or YouTube University na kasi doon na lahat din eh. Tama po? Bootcake. So, ayan, bootcake, pancake, lahat ng yan, tinuturo yan. So, ngayon, ito na yung parang, kumbaga sa ito na yung mapa. So, nasa sayo yan kung susundin mo siya. So, ang negosyong network marketing kasi, ito yung pasimplihan. Hindi to yung pa-complete, yung i-complicate mo yung mga bagay-bagay, hindi. Kasi ang pinakalabanan sa networking business ay the fastest duplication, yung mabilis ma-duplicate. Ang pinakamabilis ma-duplicate, in layman's term, ang pinakamabilis gayahin, yung madali. Pag madali, madaling kopyahin. Pag mahirap kopyahin, mahirap eh. Alam ganun. So, ibig sabihin, sa networking pala, huwag mong gawing komplikado. Padaliin mo lang, di ba? Para madali lang magkopyahan, kasi magkukopyahan lang naman tayo dito eh. So, kaya ito, simple lang to. So, sa onboarding checklist natin, ginawa natin na 4 times. Kasi, ganito siya. Halimbawa, may mga member po kayo. Tapos, minsan, okay, nag-member nga, tapos hindi naman, yung ine-expect mo doon sa member mo na bago, hindi mo nakikita sa kanya. Bakit? Eh, kasi siguro, one time lang siya umatid ng BOM, one time lang siya umatid ng training, tapos inaasahan mo, hahataw na siya ng todo, yung ganon. Hindi, naka-attend na naman ng training yan eh, naka-attend na naman ng BOM yan eh. Pati nga sa Zoom, ganyan-ganyan. Tapos ina-expect mo na hahataw na siya ng kusa, na mag-grow na siya ng kusa, hindi ka siya ganon. Okay? Nakalagay dito sa atin 4 times. Bakit? Kasi sa unang panood niya, sa unang attend niya, 25% yung na-retain sa utak niya. So parang panonood ng pelikula, di ba? Sa unang panood mo niyan, medyo marami ka pang dyan na hindi mo masyado naintindihan, pero ulitin mong panoorin yung movie. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, kaya mo na siyang ikwento yung detalye. Kasi 4 na beses mo siya napanood eh. So ganoon din sa BOM natin. Kaya yung mga bagong member natin, bakit sila nahihirapan? Eh kasi baka one time lang nila nakita. At bakit hindi pa nila naunawaan yung negosyo? Eh kasi nga, baka hindi pa talaga nila naintindihan ng lubusan, di ba? Kaya nga di ba ako lagi ko sinasabi, yung mga taong sumali sa FCI at hindi nagtuloy, nawala, hindi kasi talaga nila intindihan. Kasi pag naintindihan mo to, mag-stay ka. Okay? So, paano siya ma-absorb, maintindihan? Dapat 4 times. Minimum yun ha. Ibig sabihin, dapat mas marami pa sa 4 times. Okay? Na dapat, kaya ito, i-save nyo na po ito. Nandun sa page natin mismo to. I-save nyo yan sa gallery nyo ninyo. Pag may bago kang member, sendan mo na siya na to. O bagong member, ito ha, ito yung guide natin, ito yung checklist. Dapat 4 na beses ka naka-attend ng BOM. Ano ba yung BOM? Business Opportunity Meeting. Ito yung business presentation talaga. Dapat 4 na beses mo siya napanood or na-attendan para maunawaan mo talaga siya ng lubusan. Ngayon, kung meron ka pa mga katanungan, huwag kang mahiya magtanong. Kasi sa negosyo po natin, hindi tayo, iba yung setup ng networking versus sa corporate. Sa corporate kasi, pero yung mga empleyado parang takot magtanong, di ba, sa mga boss nila. Takot sila magtanong, takot sila maganto, maganyan, baka mapahiya sila or whatsoever. Sa atin kasi hindi ganoon. Sa atin po, kahit nga sila press, pwede mong tanongin diretsyahan yan, di ba? So, walang nagiging kumbaga parang walang gap na malaki. Kasi ganun ka-approachable yung mga tao, di ba po? So, ibig sabihin, okay, sige, 4 na beses po nang na-attend. Tsaka minsan, mapapansin nyo yan eh. Sa umpisa, parang halos wala siyang mga tanong. Sa susunod na attend niya, yun, lumalabas yung mga tanong niya. Tama? Kasi, bakit lumalabas na yung mga tanong niya? Naunawaan niya na. Kasi pansinin po, yung mga taong maraming tanong, yun yung mga maraming gustong malaman. Tama po? So, pag yun ay nasagot mo lahat, kaya po ganito siya, no? Kasi minsan, meron kang napipresentan na ang dating sa'yo parang negative kasi matanong siya. Do not misinterpret. Kasi minsan, yung matanong na tao na yon, na-handle mo siya ng tama, yan ang pwede maging agila mo.
Huwag mo siyang ma-misinterpret na, baka yung parang negative naman na to, ang daming tanong. Hindi po. Kasi minsan may mga tao talaga na marami lang silang gustong linawin. At ma-handle mo ng tama yon, okay? Ay magugulat ka talagang ano yan, seryosong hahataw yan. Okay? Kasi naintindihan na nila, no? Alright, so ngayon dapat tayo mismo bilang mga matatagalan dito, mga leaders na tayo, alam mo ang schedule ng BOM natin. Mapa online or offline para hindi ka na yung lagi nagtatanong sa upline. Apply, kailan nga yung BOM? Kailan nga yung ganon. Bakit? Kasi alam mo na ang schedule talaga niyan, yung Monday, Wednesday, Saturday, yan yung sa office. Ayun, nakalagay offline. Sa office yan. So, ibig sabihin, ikaw mismo, alam mo na sa sarili mo. Every Monday pala. Monday, Wednesday, Saturday. Alas 6. Kahit nga wala pang 6 pwede ka mag-invite, magdala dito. Pwede mong sagutin po. Or silent lang po. Ayaw buksan. Sige, okay lang. So, at least alam mo na 3 times a week, meron talaga ditong naka-schedule na BOM. Okay? Para at least alam mo na kung anong oras ka magpapadala ng mga tao dito, yung mga invite mo. Kasi nga, yung kultura sa atin, yung safe culture ba na kahit na nagpadala ka ng invite doon at kahit wala ka doon, alam mo na safe yon. Yan ang kulturang meron sa atin, ha? Hindi tayo sa ibang kumpanya na ang kultura natatakot mag-invite doon kung wala siya doon. Kasi pag nag-invite siya doon na wala siya doon, ang iniisip niya kagad, nako, baka masulot to. Yan ang kultura sa iba. Okay? Sa atin, walang ganon. Ha? Iba ang kultura sa atin. Sa atin, safe culture tayo. Na, yung mga invites dito, walang gagalaw dyan nang hindi niya walang sulutan na kultura, kumbaga. Kasi sa ibang kumpanya, ganun kasi yung kultura nila. Kanya-kanyang agawan, kanya-kanyang sulutan. Dito po, hindi yon. Hindi yun yung culture natin, alright? So, ibig sabihin, ay may ethical way tayo ng ginagawa natin sa negosyo. So, magpadala ka dito, na kahit na, halimbawa, kasi wala pa ako sa 6 p.m. dyan pero mayroong available na pupunta dyan. Di ko coordinate mo lang, di ba? Chat mo lang sa amin o sa mga upline nyo po, ganon. Ay, si ganito po, parating pa usuyo na lang po, pa-assist na lang, ganyan. Matik na yun. No? Yung ganon. Kasi nandun nga yung solid team support natin Tapos, pag halimbawa naman, yung mga malalayo, yung hindi makapunta ng opisina, mga nasa malayong probinsya o kaya nasa abroad, bakit tayo may Zoom meeting? Ang Zoom meeting, nakadesign po yan para sa mga hindi talaga makapunta dito. Hindi makapunta sa opisina, hindi mo makausap ng face-to-face. Di may online. Kaya ang tawag po natin doon, hybrid approach. So ayaw natin mapag-iwanan na hindi tayo yung old school na offline lang. So tayo, combination tayo ng offline at online. So meaning, i-maximize din natin to. Na every Tuesday pala, Tuesday, Friday, Sunday, 8 p.m. yan palagi, mayroon palang Zoom meeting, Zoom presentation. So i-save nyo na po yung link na yan. Kasi yung simula po nung nagkaroon ng mga alien doon sa Zoom dati, pinalitan na natin yung link, di ba? May mga spammer kasi na pumasok doon di ba? Yung pagpasok mo, may kakaibang mundo, may ibang sounds. So, ngayon pinalitan na natin yung link at hindi na natin pinopost publicly yung link sa GC na lang natin. So, i-save nyo na po yon para kahit wala pa yung link na napopost sa page natin, ikaw mismo may kopya ka na. Kasi same link na lang naman po yan. Diba? Halimbawa, meron ka na pong nag-confirm sa'yo na may invite ka ng ganitong araw. So, ibig sabihin, 3 araw yung pwede ka mag-invite sa online, sa Tuesday, Friday, Sunday, na 8 p.m. Okay po? So, at least alam mo na pag may kausap ka, ay hindi kasi ako pwede ng Tuesday Oh, okay. How about Friday? Baka pwede ka ng Friday. Sige, 8 o'clock. Bakit 8 o'clock? Kasi nga, ina-assume natin na, especially yung mga nag-opisina, tapos na yan. Nakauwi na ng bahay yan, nakapag-dinner na yan, ganyan, no? Kumbaga yung 8 p.m., pinaka-safe yan na, kumbaga, mas marami makaka-attend. So, ibig sabihin, sa loob ng 1 linggo, 3 araw, yung pwede mo silang ma-invite. Ay, hindi kasi ako pwede ng Tuesday. Hindi ako pwede ng Friday. O baka pwede sila ng Sunday. If ever naman, halimbawa, wala bang ibang kasi ang pwede ako Monday Di ba, Monday, tapos malayong probinsya. Siyempre, ang Monday natin, offline, di ba? O, kunin mo na yung oras. Okay, sige, Monday, anong oras ka pwede? Pwede ka ba sa umaga, sa hapon, sa gabi? O, ganito siya po, tandaan, kasi ang topic natin, di ba, how to invite, no? Tandaan po natin, tayo po ang nagbibigay ng option sa in-invite natin.
Para hindi na siya mahirapan pa mag-isip pa. Kailan nga ako free this week? Yung ganon. Ikaw na nabibigyan ng option. Okay. Kailan ka free this coming week? Weekdays ka ba o weekend? Sa weekend ako pwede. Siyempre, yung option niya, weekend. Weekend. So Saturday o Sunday? Saturday ako pwede. Sa umaga, sa hapon o sa gabi? Alam mo yung ganon? Nagigets niyo ba? Para, kumbaga multiple choice na lang siya. Pwede ako sa hapon. Okay, sa hapon. So, how about 2 p.m., 4 p.m., 3 p.m., ganyan. So, mamimili na lang din siya ng option doon. Nagigets niyo po? Para hindi na siya mahirapan mag-isip. Sige, balikan na lang kita pag naisip ko na yung ganon. Kasi, magpo-process pa siya eh. Pero pag binibigyan mo siya ng option, para multiple choice ba, nagiging madali na lang sa kanya. Nagets niyo po yan ang pag-set ng appointment. Ulitin ko ang pag-set ng appointment, tayo mag-i-invite ang nagbibigay ng options. Friend, kailan ka pwede? Weekdays ka ba o weekend? Tama? Weekend kasi busy ako, out of town ako niyan. Siguro pag weekdays pwede ako. Weekdays ka pala pwede. Saan? Sa umaga ka ba? Sa hapon? O sa gabi ka pwede? Hindi, sa gabi lang ako pwede. Okay, sige, sa gabi. So, how about Monday? Diba yung gano'n? So, ikaw yung magbibigay. Monday, hindi ako pwede ng Monday. How about yun? Wednesday, Saturday, di ba? Yung gano'n. Or eto, bigay mo itong mga to. So, ikaw yung nagbibigay ng mga options sa kanya. Pipili na lang siya. Okay? So, gano'n siya, no? So, yun po yung paano tayo nagsiset ng appointment. Pagkatapos naman, eto, tandaan po natin, the moment maging member na po natin yung tao, di ba tayo po, mga networkers, no? Tayo po, makulit talaga tayo sa totoo lang. Isa sa katangian natin mga networkers, makulit tayo. Sa English niyan, mas maganda. Persistent tayo. Okay? We are persistently consistent. Tayo ay makulit in Tagalog. At yun ay magandang katangian. Kaya minsan may mga testimony, di ba? Kung hindi ako kinulot ni JP, wala ako sa harapan nyo ngayon. Di ba yung gano'n? Mga nagtitestimony, buti lang, hindi ako tinantanan ni JP. Kung hindi, baka wala ako dito ngayon nagsasalita. Baka hindi ako nagbibigay ng testimony ko. Buti lang, hindi ako sinukuan ni JP. Yung ganon, marami tayong mapapakinggan ganon mga kwento sa networking. Na hindi sila tinantanan. Kasi may isang magandang kasabihan tayo dito na hanggat hindi ka binablock ng prospect mo, huwag mong tantanan talaga. Okay? Pero ganito siya ha. Huwag mong ubusin yung 100% energy mo sa isang tao. Kasi baka ang pinaprospect mo isa lang. Tuloy, pinapalo mo siya, umaga, tanghali, gabi. Mababurnout ka rin doon, di ba? Diba? Kaya kailangan marami kang prospect, no? So, yung topic, katulad nito, ang topic natin, how to invite, di ba po? Ito yung Wednesday. So, dito muna tayo sa NDO. Ngayon, ang NDO kasi, very, very important yan. Yan yung basic orientation sa mga bagong distributor. Kaya nga, new distributors orientation. Alam nyo ba na dahil dyan, pag paulit-ulit nakaka-attend ng NDO, yan yung doon niya kumbaga, lalalim yung understanding niya sa business at lalalim yung kanyang, kumbaga, tinatawag natin, deepest why. Kasi, di ba karamihan naman sumali, mababaw palang dahilan yan eh. Hindi, gusto ko lang kasi talaga i-try. Yung levels of commitment, di ba? Try lang muna. Yung pinakamababaw na level kasi yun eh. Try. Sunod niyan, sige, I will do my best na. Gagawin ko yung best ko. Ganyan ba? Ang pinakamalalim na commitment kasi, ito yung whatever it takes. Wita. Di ba? Whatever it takes attitude. So, ngayon, yung mga members mo, paano mo sila mapapalalim yung kanilang commitment? Kasi 3 levels of commitment yan eh. Yung member mo, nandun pa lang sa level lang, sige, try ko lang. Trying level pa lang yun. Mababaw yun. Maraming pwedeng mawala dyan. Try ko lang naman eh. Di ba? Ganun. Napakababaw yun. Marami tayong member, ganun lang yun. Yun lang yung levels of commitment. Sunod dyan, yung nakaka-attend na siya ng training, ganyan. So, kumbaga parang nandun na yung urge niya na, sige, gawin ko yan. Ibuhos ko yung lakas ko dyan. Gagawin ko yung best ko dyan. Yung ganun. Pero hindi pa pala yung pinakamalalim na commitment. Ang pinakamalalim po na commitment is yung pang level 3. Ito nga yung whatever it takes. Pag sinabi kasing whatever it takes sa Tagalog, kahit anong mangyari. Kahit yung nag-invite ko, wala. Kahit yung nag-invite ko, hindi ko na mahagilap. Kahit yung nag-invite sa akin, iniwan ako sa ere. Yung ganon. Maraming ganyan na story, no?
Na, nangyari sa'yo, upline, di ba? Kami sa story namin dati sa Singapore, ang nag-invite sa amin doon, mga nag-tourist lang sa Singapore. Naiwan kami doon. Ano kami doon? Doon kami nagtatrabaho sa Singapore eh. Pero kami ang nagpalaki ng company namin doon sa Singapore. Kami ang nagkaroon ng, kumbaga, nagkaroon kami ng office doon. Kahit na nirecruit lang kami nung nag-tourist doon. Yung gano'n. Bakit? Kasi lumalim yung commitment namin. Okay? Bakit lumalim yung commitment? Kasi nga, naintindihan namin yung business eh. Na ang networking business pala, pwede pala ito maging full-time business kahit OFW. Especially pag tayo ay nagmamarket ng OFW, tandaan po natin, lahat ng kinikita ng OFW sa abroad, pag nasa networking business, kayang kitain yun. Kahit sobrang sabi natin malalaki pa yung sahod niyan, kahit pa 500,000 ang sahod niyan, kahit pa seaman yan, kahit kapitan, ang kapitan kasi ng barko, 500,000 ang sweldo, pataas. Kahit kapitan ng barko, huwag tayong manliit na mag-offer ng business natin. Bakit? Kasi meron mga kapitan ng barko nagpo-full time sa ganitong business. Iniiwan yung pagiging kapitan nila. Okay? Bakit? Kasi naintindihan natin na sa atin, passive income yung pwedeng mangyari. Sa kanila, okay, malaking sahod, pero active income yon. Ibig sabihin ng active income, no work, no pay. Yan ang isang pinagmamalaki natin mga networkers. Tayo kasi darating yung time natin na kahit no work with pay. Kaya wag kang manliliit sa sarili mo na ang kausap mo malaki yung sahod, di ba? Yung gano'n? Parang alam mo gano'n. So dapat yung mindset mo, yung negosyo mo big time. Big time yung business mo na kahit yung kaharap mo mataas ang sweldo niyan, mataas ang kanyang posisyon niyan, as long as siya ay empleyado din. Di ba? Active income yung sweldo niya, lamang ka pa din. Kung ang tingin mo ay, kumbaga parang saan ka nakakalamang or edge mo sa kausap mo. Yun yung edge mo doon. Na kahit pa ang kausap mo ay 100,000 sweldo, 500,000 sweldo, nung nasa abroad, ganyan, yung ino-offer mo, opportunity to earn passive income. Tama? So, kaya kumbaga, yung mindset mo pa din ay you're the ones who's giving the opportunity. Alright? Ganun siya. Okay, wala pala. So, kaya importante, 4 times din naka-attend ng NDO. Nang-NDO natin every Monday lang yun. Once a week lang naman yan eh. At yan si Upline J, siya yung karaniwan lagi nagiging speaker sa NDO, na sobrang lupit niyan sa NDO. Yan yung sobrang na-master niya rin na training. Kaya ang maganda, especially pag may bago ka, ipa-attend mo dyan. Ang lupit mag-NDO ni Up J. Kaya kumbaga, wag natin sayangin yung mga ganong talent sa company natin na may mga malulupit tayo mga trainer, tapos yung mga bago nating member hindi natin napapa-attend, di ba? Sayang yung yung pagkakataon. Tama? So, yan, kaya kailangan mapa-attend natin ng 4 times din. Alright? NDO. Tapos sa how to invite, ito yan. How to invite, more on Q&A tayo. Okay? Paano ka nag-invite, paano ka nag-approach ng mga prospects mo. Okay, so ganito siya. Unahin natin sa ang how to invite, yan ay sa 5 basic skills, pang ilan siya? In order, pang ilan siya? Pangalawa, very good. Ano yung una? Oh, galing JB ah. Ano yung pangatlo? Upline, anong pangatlo? Ang pangapat? Closing. Oh! Perfect na. Dahil dyan, JB, kaya lang high blood ka eh. Kaya ibibigyan ko sana ng isang ganito. Kaya di ba high blood ka? Sayang. Naigamot naman daw TV. May barley naman eh. Ito yung reward ko sana sa'yo eh. Kaya bigla ko naalala, di ba high blood ka? May blood eh. So, pass muna, pass. So, in order talaga siya. Sa totoo lang, in order talaga yon. Hindi ka makakapag-invite pag wala kang prospect. So, yung iba, nahihirapan mag-imbita. Kasi, iniisip, sino ba yung imbitahan ko? Kasi pag iniisip mo lang, mahirap talaga. Pero kung may listahan ka, saan yung notebook ko? Yan, notebook tayo. Ito yung tanong ko sa inyo ngayon.
kayo ba ay may listahan? Kayo ba ay may prospect list? Tama? Importante may listahan tayo ng prospect. Ayan o. Di ba? 5 basic skills, di ba? Training ko to dun sa bago kong ano eh. Ayan o. Di ba? Basic skills, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Tama? Na hindi ka pwede mag-invite kung wala kang imbitahan. Paano ka mag-invite kung wala kang imbitahan? Mahirap talaga mag-imbita pag wala kang imbitahan. Ano ba ganun? Listahan eh. Kaya minsan naisip mo, parang hirap naman kasi mag-invite eh. Mahirap talaga kasi wala ka naman listahan eh. Wala ka naman kasing, wala kang titingnan eh, di ba? Katulad nito. Sa totoo lang, pag ikaw ay may prospect list, magsasawa ka na. Ang dami mo kasing imbitahan. Tignan mo, ilan tong prospect list ko? Di ba? Ilan na yung mga nasulat ko dito? 236 yan. Tapos may mga ina-add pa ako ng mga bago. 'Di ba? May nakalagay diyan for follow up, 'di ba? Tapos may mga notes ako nilalagay diyan. Tapos chine-checkan ko pag napa-member ko na, katulad na to, naka-check, member ko na yan, napa-pay-in ko na yan. Yung may mga check, ayan na, may mga check yan, 'di ba? May check, may check, may check, may check. Ibig sabihin ng check ay pay-in na to, 'di ba? Check. Yung mga ganyan. So, Puro online and offline. kombinasyon to, online at offline to. Ayan o. Tapos may mga code ako, tara mo. Mapapansin nyo, FC. Ibig sabihin to, ito yung mga nag-inquire sa food cart. So, para alam ko na saan ko to prospect. Nag-inquire ka sa ano, nakausap ko to sa food cart. So, FC siya, FC. Pag nakausap ko naman sa Barley, Sa akin, KID. sa akin naman, Mighty MB naman sa akin, Mighty Barley. Pag nag-inquire sa akin sa Barley na interested ka, yan o, MVP, Mighty Barley Page. Di ba? Yung gano'n. So, yan yung mga interested ba? Di ba? Yung gano'n. So, how to invite? Madali mag-invite kung may listahan ka ngayon. Tama? Tapos, di ba, ang prospect list natin, kinakategorize natin yan tatlo. Yung tatlong kategory ng, ayan o, MAN. Simplihan lang natin, para madali lang maduplicate. Anong kategory ng tatlo na to? Sino sa mga nilista mo ang sa tingin mo may pera? Tama. Kasi, di ba ang malilista mo lahat ng case system mo? Ano yung case system? Kakilala, kaibigan, kamag-anak, kumare, kumpare, kamag-anak, ka-jowa mo, ka-ex mo, ka-Georgeran mo. Mga latang K yan eh. Kamadyong, katong-its mo. Di ba? Lahat ng K mo yan. Ibig sabihin, lahat ng K system mo, lahat ng kakilala mo. So, yun yung lahat na malilista mo dito. Doon mo ma-realize na ang dami ko palang prospect. Kasi lahat ng K mo eh. Sino nga yung mga kamag-anak ko, sino yung mga kakilala ko, mga classmates ko, katrabaho ko dati, ka-church ko, kapitbahay ko, kalaro ko sa basketball, kalaro ko sa volleyball, kalaro ko sa bilyar, kalaro ko sa ganto, sa online games lahat. Doon mo ma-realize, ang dami ko nga palang prospect, no? Nagiging konti lang siya kasi hindi mo naman nilista. Kaya parang pag iniisip mo, sino ba yung pwede kong invite? Yung gano'n, saka ka pala mag-isip, pag pumunta ka sa listahan mo, tapos nasulatan mo na ng, ito, may pera tong kaibigan ko na to eh. 'Di ba? Tapos yung letter A naman, sino sa mga prospect mo yung may authority? Yung kaibigan ko manager to ng ganito. Siya yung supervisor sa kanila eh. Ay, ito si konsyal to eh. Si kapitan to eh. Yung may authority, ay ito, police to. Yung may authority, no? Tapos yung letter N, sino yung may needs? Ay, yung friend ko na to may sakit to. Kailangan na to ng barley. Yung ganon. Kailangan ng produkto natin kasi may sakit. May needs, di ba? So mag-iisip ka ngayon, sino nga pala yung mga kakilala ko na may sakit? Tama? Ang maganda pa noon, makakapagtanong ka pa na, sino na nga sa mga, sino nga sa kamag-anak natin yung may mga sakit? Di ba, no? Needs. Tapos, ganoon din sa needs di ba, needs ng product para sa health concerns nila at needs ng another source of income or needs ng business. Ganyan, no? So, in short, lahat pala ng prospect mo na nilista, lahat talaga niyan, market natin. Okay? May money, may authority, may needs. Yung needs kasi, may pera o wala, kasama dun.
So literally, lahat ng tao pala, prospect mo. Okay? Ngayon, ito na yung pangalawang tanong. Paano mo ngayon sila i-approach? Paano mo na ngayon sila i-invite? So, tandaan po natin, different prospects, different approach. Kaya ang tawag po dito ay the art of invitation. May art yan ba? Art. Ay, saan yun napunta? May art ba? Art. Ibig sabihin, there's no such thing as perfect invitation or perfect presentation. Walang perfect. Art mayroon. The art of prospecting, the art of inviting, the art of presentation, art of closing and follow-up. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung effective sa'yo. Halimbawa, ikaw, ito yung style mo sa pag-present at doon ka effective. Paano sinasabing effective? Yun nakakapag-close deal ka. Halimbawa, nagpe-present ka, ang presentation mo more on nagbibigay diin ka lang sa for the win. Eh, doon ka nakakapagpapiin eh. Eh di, ituloy mo yun. Di ba yung ganun? Kaysa doon sa halimbawa, ang presentation mo talaga, hinimay-himay mo lahat yung 10 ways to earn. Tapos wala ka naman napapapiin. Babaguhin mo siya kayon. Tama, di ba? Kasi minsan may mga ganun eh. Minsan kasi ang presentation natin, lahat ng prospect, iisang klase ka lang ng presentation. Hindi siya ganun. Ginagawa natin yung isang presentation, pag maramihan, di ba, big bomb. Eh talagang ano yan, pang big bomb presentation talaga yon. Kumbaga, simula sa umpisa hanggang sa patapos, yun talaga presentation. Pero pag mga table talk kasi, alam mo yan, table talk, one-on-one, iba yon. Gagamit ka muna ng form. Ano yung form? Family. Kasi tayo po tandaan po natin palagi. Di ba ang entrepreneur ay problem solver? Ibig sabihin pala, ang negosyante, kailangan mo maghanap ng problema sa taong kausap mo. Imposibleng wala kang mahanap ng problema dyan. May lalabas na problema dyan. At ikaw yung problem solver. Ikaw yung tutulong solusyonan yung problema niya. Ngayon, ang tanong, paano mo mapapalabas ang problema niya? Sa pamamagitan ng pagtatanong. So, ibig sabihin, it's all about him. It's not all about you. Ang common mistake nung iba, yung kaya hype ba? Yung binibida mo lagi sa sarili mo, ganito ako, ganito. Yeah. It's all about you na, hindi ganoon. Pag may kausap ka, siya yung binavalue mo. Siya yung lagi mong tinatanong. Siya ang pinaka-importanting tao sa conversation. Tama? Ikaw ang dating mo, ikaw yung consultant kung tawagin. Okay? So, ibig sabihin, tatanungin mo siya. Kung halimbawa, friend mo yan, adi makipagkamustahan ka ng, ang tawag natin dito ay conversational presentation. Or invitation. Kung baga ka nag-invite ka, pero ano lang, yung flow natin ay normal lang. Na parang hindi ka scripted. Ang mahirap kasi pag scripted eh. Yung mahalata ka niya na parang binibenta mo lang ako eh. Ganun, di ba? Tapos sinesell-stock mo lang ako, yung ganun, di ba? So, yung hindi niya mahalata na gano'n. Diba? So, anong gagawin natin? So, ganun nga. So, apply mo yung form. Kamusta pala si ano mo? Si papa mo? Si mama? Kamusta naman sila sa province? Ganyan-ganyan. So, mga kamusta ka? Kamustahin mo kung may anak na siya? Kamustahin mo anak nila? As in, tungkol sa kanyang family. Kung friend mo. Diba? Ganun. So, ngayon, usually kasi, meron mga nakukwento yan. Diba? Tungkol sa family nila. Ito nga, struggle nga kami kasi si nanay may sakit ngayon eh. Siyempre, pag narinig mo yung salitang sakit, alam mo na kagad, di ba, yung message mo. Di ba, yung form kasi, family, occupation, recreation, message, di ba? Yun yung form eh. So, halimbawa, kinamusta mong family, pero wala siyang naibigay na problem. Parang smooth. Maganda. Ay, okay naman. They're doing great. Di ba? Okay naman yung family ko. Okay naman si tatay, si nanay. Okay naman. Mga anak, okay. Walang problema naman. So, happy naman. Yung as in, wala siyang nasasabing hindi. Alam mo yung ganun? Nagigets siya ba? So, kakamustahin mo naman yung occupation. Di ba? Kamusta ka naman sa work? Kamusta sa business mo? Kung negosyante yung kausap mo, kamustahin mo yung business. Di ba? Kamusta bro yung business? So, kasi nga, ang purpose ng pagtatanong mo, para meron siyang ma-share sa'yo na something na magti-trigger doon sa message mo. Yung may ma-share sa sa'yo na something na matutulungan mo siya.
Eto nga, medyo struggle yung business namin ngayon eh. Medyo mababa ang sales namin, medyo mababa ang kita ngayon, ganyan. Pag ganun yung na-share niya sa'yo tungkol sa, halimbawa, kung may businessman siya, di ba? Di yung message mo patungkol doon, yun yung magiging need niya kasi eh. Kasi tayo, di ba, problem solver tayo. We have to find the problem. Because it's very hard to solve a problem if you don't know the problem. Tama? Mahirap resolvehin ng problema pag hindi mo alam yun. So you have to identify the problem first. Di ba? So ngayon, di nasabi niya na, ayun, medyo mahinang kita ngayon. Di yung magiging message mo, naku, tama-tama bro. May na-discover ako magandang racket na hindi siya maka-apekto sa business mo. Pwede mong isabay na hindi makaka-apekto sa negosyo mo. Hindi masasagasaan. Pero beto mo siyang gawin na pwedeng madagdagan naman yung income mo. Another source of income, ganyan. So, kasi ang nagiging parang hinaing niya, mahina ang kita, okay naman sa trabaho, di ba? Ito, taghirap pa rin sa work, ganyan, walang increase, di ba? So, stressful pa rin sa trabaho. So, yung mga ganon, basta't pag may ma-share siya sa'yo na something na alam mong makakatulong ka, yun na yun. Yun na yung message mo sa kanya. Okay naman, halimbawa, sabihin natin, talagang everything is smooth. Kamustahin mo yung R, recreation. Bro, pagka walang pasok, o pag hindi ka busy, usually, anong mga activities mo? Nagpi-pickleball ka ba? Di ba? Usong-usong ngayon, di ba? Badminton ka ba? Pickleball ka ba? Nagbabasketball ka ba? Yung ganon. Di ba? Para, kung ano man yung sabihin niya, tuwing ganito, nagbabasketball ako niyan, ganyan. Oh. Yung ngayon, yung message mo, kasi parang smooth lahat no? Na, ano yung mga, ano mga iniinom yung energy drink pagka, naglalaro kayo, ganyan. Siyempre, Cobra, ganyan. O kaya, Sting, umiinom kami niyan, kasi kailangan yan. Doon mo naman ipapasok yung barley natin. Oh, nice bro, at kasi sa totoo lang, sa mga athletes, sa mga mahilig sa mga sports na ganyan, malaking naitutulong nung product na discover ko. Kasi natural energy booster yun. Wala siyang side effect. So baka pwede mong matry. Try mo lang. Wala namang masama. Wala namang mawala. Yung ganon. Kasi nagpapatry talaga kami ng aming energy booster extracted barley, yung ganon. Yung, kumbaga parang lagi kang mayroong something na i-connect sa kanya. Nagigets nyo po yung ganon. Kasi kailangan mag-connect ka sa kanya eh. Kasi pag hindi ka nakapag-connect sa kanya, ang hirap i-deliver ng message mo. Ano yung ganon? Yung kasi hindi siya tatamaan. Kasi wala siyang needs or wala siyang something na magti-trigger sa kanya. Tama, di ba po? So, ganon. So, ganun siya sa how to invite. Ngayon, ganito guys. Hindi, tapusin ko muna to, tapos bago yung sasabihin ko. Pati yung special training natin, etong how to invite, binibidyo ko to ngayon para ma-upload natin, para mapanood din nila kasi wala tayong how to invite sa Zoom di ba? Yan. So, special training natin guys, at least kahit pa paano, may offline at may online tayo. Ang offline training natin ng special training, every Saturday yan, 8 p.m. So, different topics po yan, no? Tapos po, pagka naman Thursday, yan po yung ating Thursday training series natin. Na ako po yung pinaka-main speaker palagi sa Thursday. Na yan naman, different topics din yan. Na talagang lahat ng mga expertise natin, sinishare natin dyan. So, yan lang lahat. Yan yung checklist na dapat ma-attendan ng mga bago. At least minimum 4 times na maka-attend siya dyan. Imposibleng hindi gagalaw yan pa naka-attend ng 4 times. Bakit? Kasi lagi kong sinasabi. Lagi kong sinasabi, ang taong hindi gumagalaw dito, yung hindi masyadong naunawaan yung negosyo natin. Kasi pag na-internalize mo yung business natin sa pamamagitan ng pag-attend nito 4 times, kusa ka nang gagalaw eh. Kasi naintindihan mo na. Diba? Naintindihan mo na yung bakit ko ba gagawin yan? Kasi pag yung tao, diba parang kailangan muna kasi ng realization. Realization
comes first before transformation. Diba? So, pag nagkaroon ng realization yung tao, saka nagkakaroon ng transformation. So, ibig sabihin, dapat dumating sa point na yung member mo magkaroon ng realization na, o nga no, bakit ko nga ba gagawin to? Bakit ko nga ba kailangan seryosohin tong first class? Kailangan mong dumating sa ganung punto yung member mo. Kasi pag hindi siya dumating sa ganung point, walang next level, kumbaga. Kasi ang next level nun, transformation eh. Magta-transform siya na magbabago na siya. Mag-iba yung mindset niya, iba na yung galaw niya, hahataw talaga siya sa business, magkakaresulta siya. Yun yung transformation. Kasi ang negosyong networking, it's all about transforming lives. Kaya nga, changing lives or transforming lives. Kumbaga yung from ordinary yung tao, magiging extraordinary. Yun yung transformation part. Ngayon, hindi kasi mangyayari yung ganon kung walang realization muna. Di ba? Katulad si JP, sample. Dumating ka sa realization, tama? Ano yung mga na-realize mo? Bakit mo ngayon sinaseryoso yung FCI? Punta tayo kay JP. Ano yung na-realize mo, JP? Na-realize ko lang na, na simulan ko na dati ba? Tapos parang tinuloy-tuloy ko lang, pero hindi naman siya ganun ako ka-epektibo sa pagdating sa business. Pero hindi talaga ako titigil na magiging effective yung yung hataw ko. So parang ganun. So parang tinuloy-tuloy ko na, naging habit ko na manatili sa FCI. The first class. Tapos ano pa yung na-realize mo na pwede mong makuha sa FCI? Na-realize ko lang din na yung pangarap ko. Na pwede talaga siya. Posible talaga. Kumbaga nagkaroon ka ng ganung realization na oo nga no, pwede ko naman talaga makuha sa FCI yung pangarap ko pag ginawa ko. Yung gano'n na. Yung nag-change yung mindset ko na Yun. tumaas na rin yung pangarap ko Yun. pagdating sa ganitong business. Kasi So kumbaga parang may belief ka na naniniwala ka na talaga na dito mo makukuha. Tama? tama. Ayun. Tama. Mayroon na siyang realization. Kaya, kahit hindi ito imbitahan ng apply niya, pupunta dito sa office yan. Suki yan dito sa JP. O, ito si Upline. Sino sunod? Si Upline. Si Upline Cesar. Kita ba siya? Ay, Upline Cesar. Ano yung realization mo? Bakit ka ngayon sobrang sineseryoso yung FCI? Ako dati, kasi parang nawalan na talaga ako ng pag-asang umasinso sa pangarap ba. Kasi sa trabaho, mahirap talaga, and sa traditional naman talaga is mahirap eh. Kahit kalabaw pero yung kita mo napupunta na sa pwesto. Oh. Pero nung nakita ko tong First Class International, na-realize ko na unang-una yung produkto natin, Mighty Extracted Barley, and talagang nakakatulong sa tao. Na-realize ko na nakakatulong din sa kalusugan ko kasi sa akin may UTI din ako eh. So, nung natikman ko kasi yan, talagang proven siya na makakatulong sa kalusugan. So, na-realize ko na pwede ko kong gawin itong business, and may opportunity kasi itong First Class na na-realize ko na bukod sa maganda sa kalusugan ko, sa family ko, gagawin ko ng business. Tama? Kasi bukod sa nakakatulong ka sa pamilya mo, sa sarili mo, nakakatulong ka din sa maraming tao eh. So yun din yung gusto kong ma-realize, na gusto kong tumulong sa maraming tao dahil napakasarap talagang tumulong sa ibang tao. Napakagaan sa loob. Kumbaga minsan nare-realize mo pag nakatulong ka sa ibang tao, minsan kahit hindi ka umiiyak, yun yung presensya ng Panginoon na maano sa iyo eh. Di ba? So napakagaan sa puso na makatulong sa ibang tao, so sa ibang paraan. Hindi man sa financial, sa ibang paraan mo siya matutulungan. And at the same time po, na-realize ko dahil meron po tayong 10 ways to earn compensation plan, and napakaganda po talaga eh, kasi biro mo 10 ways to earn. 10 ways to earn po siya, pero yung 10 ways to earn na yan is pwede ko namang gawing sabay-sabay. So yun yung gusto kong gawin. Yo! Thank you, Upline Cesar. Next po, si Coach Eugene. Yo! Coach Eugene. Ano yung realization mo, Coach Eugene?
Actually, for me naman, marami na kasi hindi naman ako bago sa ganitong industriya na. So, pero yung una, nung nag-network ako sa first company, unang na-realize ko ay mabilis ang growth sa ganitong klase ng business. Diba? Kasi hindi ka lang nakakampante dun sa ginagawa mo na paulit-ulit araw-araw. Diba? So maraming trainings, maraming mga mentors, mga coaches na nagtuturo na pwede talagang mag-level up, mag-grow, or ma-develop yung sarili na mga bagong learnings na lagi mong nakakausap araw-araw. And of course, na-realize ko rin na kung magtatrabaho ako, parang bihira makuha yung mga pangarap ko ng mabilis lang. So dito, negosyo, pero ito yung negosyo kasi na hindi mo na kailangan yung tawag dito, isipin yung mga masasakit na tawag dito. Yung mga operating expense, yung negosyo. Diba? So, wala kang babayarang pisto, wala kang babayarang tao. Diba? And of course, yung mga taong nakakasama natin dito, talagang nagtutulungan. Diba? Yung kultura. So, yun yung kagandahan na kung sa labas kasi, maghihilahan yan pababa, di ba? Yung crab mentality. So, lalo na sa mundo ng employment. Di ba? So, bago ma-promote yung isa, bago ma-promote sa position, maraming naglalaban-laban. Kaya naghihilahang pababa. Pero dito sa ganitong negosyo, kahit baguhan ka lang, marami ka talagang marami kang mga kasama na tutulungan ka, ituturo sa iyo lahat para magawa mo ng maayos yung negosyo natin. Ayan siya. So, maraming realization. Unang-una, mabilis makuha yung pangarap, natututo sa mga taong nakakasama, and sa mga connections. Diba? Kasi importante yung connections din natin. Kung gusto talaga natin mag-grow, lumawak yung connections natin. So, yun yung nagustuhan ko sa pag-networks. So, yun lang. Yun! Thank you, Coach Judith. Yan, so... Kita ka, nakikita ka. Kita. Ayan, okay. Paksit. Nakasubo lang eh. Sige, go. So, ako na-realize ko din sa pag-network talaga, back to basic. Kasi yung negosyo natin, siya backbone, isa training talaga. Sabi nga, bago tayo kumita, kailangan marami tayong alam sa pagpatakbo ng negosyo. And na-realize ko din sa network marketing, ito yung negosyo na pinakamadali sa lahat ng mahirap. Kasi may sistema na tayo, susundan mo na lang eh. Unlike sa iba, mayroon pang trial and error. Dito, the moment na sinunod mo yung sistema ng negosyo natin, yung pinapangarap mo na lahat man yan, yung mga bahay, kotse, makukuha mo talaga sa network marketing. Tsaka proven na talaga siya. And then na-realize ko rin na ang bilis talaga sa networking kumita ng milyon. Kaya ngayon, ang ginagol ko naman, billion, siyempre. Subukan natin na kumita ng billion sa networking. Kaya sa mga baguhan, huwag na kayo patupik-tumpik pa. Simulan nyo na yung pagnenegosyo. Hanggat may bata ka, hanggat may lakas ka, sumubok ka. Kasi pag hindi ka sumubok, hindi mo malalaman kung para sa'yo o hindi. So, yun lang guys. So, yeah, next. Inap na yun. Next po. Ako ba? Nakikita ba? Kita. Mga na-realize mo man. Mga na-realize mo, Ma'am Grace. Ayan. Actually kasi ang dami ko nang sinalihan na networking. Pero hindi ko siya, Hindi mo ginawa. hindi ko talaga kinakareer. Kasi parang try and try lang ako ba. Pero parang product basis lang. Hindi talaga siya kinakareer. Tapos, isigulaki lang kasi ako dati. Walang pakialam sa mundo. Ngayon, naghirap na ako. Kaya ngayon, dito na ako nag-ano sa FCI. Babawi na. Dito na ako titino ba? Parang dito ko na ano yung sarili ko, nakikita yung sarili ko. Oo. Tama na yun. Next. Sunod naman ulit. So parang dito mo nakita na, okay, dito ako magsiseryoso. Ganun. Yes. Kasi
gusto ko rin makatulong sa pamilya ko. Akala kasi lang, tingnan ng mga tao, parang mayaman ako, pero mayabang lang talaga ako. Walang mayaman. Kala nyo mayaman ako ha? Ayaw lang Mayaman lang. maniwala eh, di ba? Pero wala talagang yaman, yabang lang eh. So dito mo nagagawin yung yaman. Gusto ko makatulong sa family, tapos kung meron ka na, tumulong ka rin sa mga ibang tao na nangangailangan ng about sa health problems, mga health awareness. Kasi yun naman ang ano ng company natin, di ba, na marami tayong matutulungan ngayon sa mga tao. Kahit hindi naman tayo makapag-PIN, basta may matutulungan tayo about sa health. Yes. Nice. Thank you po, Ma'am Grace. Ikot ko na ikot, pabalik. Next po natin. Brother Brian. Yo, go. Good evening, no? Dito sa network, na-realize ko rin naman dito. Siyempre dati tayo empleyado. So, sa empleyado kasi kahit anong gawin natin, anong gawin sipag natin, yung kita natin naka-fix pa rin, no? Ganun pa rin. Pero na-realize ko pagdating dito sa network, dito, una, 100% yung effort mo, yung income mo maliit, no? Pero habang tumatagal, yung effort mo 10% na, pero income mo lumalaki na 100%. So baliktad siya, no? Unlike doon sa empleyado ka, hindi naman natin ano yung empleyado, maganda naman yan. Pero dito pala sa network marketing, dito mo makuha yung pangarap mo, no? Na darating na araw, pag empleyado ka, nagkasakit ka, wala ka income. Pero dito sa network marketing, pag lumalaki ng grupo mo, lumalalim na, kahit may sakit ka, kahit bakasyon, natulog ka, kumikita ka. Yan ang kaganda dito sa network marketing. So, yun yung na-realize ko na, lalo na nagkaedad na, so, gusto kong balikan ng network marketing, seryosohin ko rin ito, FCI talaga. Kasi dito ko na-realize na dito kung makuha ang pangarap ko, para sa pamilya ko, at makatulong din ako sa iba, lalo na yung may mga sakit. No? So, ganun lang guys. FCI para nice. Woo! Yan, thank you po. Next. Sali pa tayo dyan? Siyempre. Aba, siyempre. Ito medyo iba yung realization ko kasi Yun. ako yung beginner din, parang bago. Apo. Kung napapansin niyo po yung mga sagot ninyo, halos magkakapareho na yung mga pangarap, income. Kasi nandun na kayo sa sa loob, di ba? Ilang days na rin kayo, months na rin kayo. Nasubukan nyo na, nalaman nyo na yung proseso. Kaming mga beginner tulad ko, siyempre una yung impression na ano naman yan, anong company na naman yan, bago. Diba, takot tayo sa changes, etc. Sa akin personally, ito yung realization ko. Yung pagtsatsaga ng tao na nag-i-invite sa akin. Yun. Yung nagpapaano. Tulad niya, si Sir Brian. Tsaka talaga, no? Kasi iniisip mo, nangungulit siya, hindi dahil sa siya yung yayaman o whatever. Para sa akin din yung inaano niya eh. Pinipili, pinupush ka niya dahil yun nga, nakababanggit nga lang niya kanina. Hindi naman para sa akin yan eh. Kung hindi ka magbenta, etc. Hindi man ako mawawalan dahil meron naman siya iba pang mga na pwedeng ma-invite, etc. Pero ako, oo nga, na-realize ko na dapat para sa sarili ko yun yung gagawin ko. Tama. Diba? Kikurious ako, pag-aaralan ko lahat. Though pag napag-aaralan ko lahat yan, magiging sagot ko rin yung mga sagot ninyo in the future. Ako. Tapos ito, ngayon lang, may realization na rin ako, no? Yun. Kasi along the way, nakapunta na ako ng isang beses, 2 beses. Habang tumatagal, parang yung realization mo na parang masarap mag-work dito or mag-join dito. Kasi yung tao trusted na. Trusted eh. Sa ano ko pa lang, sa upline ko pa lang, tiwala na ako. Pero kahit hindi lang siya, kahit si Sir Sam, tapos ngayon, lahat kayo, namimit ko ngayon. Mararamdaman mo na you belong. Kasi parang walang rito eh, yung, bago ka lang. So, pansinin, etc. Lahat, parang welcome ka pa rin. So, ang realization namin mga baguhan, bukod sa sarili namin income, etc., parang gusto na namin tumulong, or hindi pa tumulong, sumanib na rin. Para lahat tayo lumaki. Yes. Yun yung ano namin. Yun ang feeling kong realization namin, mga baguhan. Okay, yun lang yun sa akin, bilang bago. So, yun lang po. Nice. Alright, thank you po, Sir Francis. Ayan po. So dahil si Sir Francis ang pinakabata
Okay, bunso. Bunso. Dito sa ano natin. Siya po ay 21 years old. Kakalibo lang. Kami po ay 22 years old. Ayan, so, nakasagot ka na, no? Ikaw yung pinakauna. Balik ulit. Ulit-ulit, ano? Ayan, so, importante kasi guys, magkaroon tayo ng realization. Ako po, ang daming realization ko na iba't ibang level. Nung unang pinaka-realization ko sa ganitong business, kasi nga, galing ako sa pag-abroad, OFW. So, nagkaroon ako ng realization na hindi pala talaga sagot ang pag-OFW para yumaman. Kumbaga, hindi yun guarantee na yayaman ka pa naging OFW ka, ganyan, no? Na talagang nasa business yung pag-asenso. At anong business yung pinaka magandang gawin na less yung kapital pero malaki yung pwedeng kitain at walang mga operational cost na malaki, yun nga yung gantong business sa atin. So, yun yung realization na kasi, di ba at the end of the day, pagkalimbawa, ikaw, empleyado, kahit sabihin natin nakaipon ka, nag-iisip ka rin na magbi-business ka rin eh. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na hindi ka forever na magtatrabaho, tama? So, kumbaga parang nag-iisip ka na ano nga ba yung pwede kong gawing business. Yung gano'n, di ba? So, why not, habang ikaw ay nagtatrabaho sa mga empleyado po, no? Pwede mo na palang isabay ito, yung business natin. Na hindi mo kailangang tapusin mo muna yung employment career mo bago ka pa mag-business. Pwede ka palang habang may full-time job ka, pwede mo palang gawing part-time job. Katulad si JP, di ba? May full-time ka pa. So, ginagawa mo na itong part-time business mo, di ba? Na eventually, yung part-time business mo, pwede niya lampasan ang kita mo sa full-time job na doon ka magde-decide na i-full-time mo na siya. Na yun yung nangyari din sa amin, na gano'n. Tapos, ang isang realization ko pa, kasi naging unit manager ako sa insurance. Hindi ko na babanggitin yung company. Pero may life yung dulo yun. Ay lahat pala may life, no? Sun Life, Manual Life, Pro Life, puro pa naman may life yun. Basta may life yung dulo. So, kasi may mga kaibigan ako na sa networking industry na nag-shift into insurance industry. Kasi ang kanilang compensation para na rin siyang network marketing. So, ngayon, siguro mga naka 3 months din ako doon. 3 months ako na parang sinubukan ko talagang gawin. At naging unit manager ako, ibig sabihin may mga tao ako. Pero one thing na na-realize ko, iba pa rin talaga ang networking. Bakit ka mo? Sa network marketing kasi, unang-una, ang market mo ay kahit sino pwede mo maging market. At saka, nakakatulong ka sa, nagbibigay ka sa tao ng opportunity to earn and also opportunity na maging maayos ang kalusugan. Opportunity to earn and maging maganda yung kalusugan. Unlike dun sa nung ako ay nasa insurance, nagkakaroon doon ng mga hindi natutuloy na mga policy, nagkakaroon ng lapse, nakahulog na ng ilang buwan at hindi na ituloy kasi nawala ng trabaho, hindi na nakahulog, maglalapse yung policy. So sayang, kasi wala namang refund doon eh. Yung ganon. At saka, ang market lang doon, yung mga kaya magbayad ng monthly policy nila or annual, ganon. So, meaning, tayo sa network marketing, ang ibinibigay nating sa mga prospects o sa mga clients natin ay yung opportunity to earn. Diba? At pag kumita sila ng mas malaki, kung ano yung gusto nilang gawin sa pera nila, magagawa na nila. Halimbawa, marami ka ng pera, successful yung networking career mo. Kung gusto mong kumuha ng mga insurance, pwedeng kumuha, marami kang pera. Kung gusto mong kumuha ng real estate, may pambili ka na, bili ka ng real estate. Tama? Pero, ano yung pinakamahalaga doon sa umpisa? Yung na-produce na income through network marketing. Kasi kumbaga yung insurance at yung real estate, siya ay investment po yan siya, kumbaga. So, dapat may pang-invest ka. Paano ka kukuha ng dalawa na yun kung wala kang pera? So, pahirapan mo lang sarili mo. Yung ganun, kumbaga parang karamihan sa mga empleyado, yung monthly na nga lang, kulang pa, magbabayad pa ng insurance policy, kukuha pa ng hulugan na bahay na hindi naman kayang i-sustain, nahahatak. Kaya maraming pasalo. May maraming mga pasalo na bahay, maraming pasalo na kotse. Samantalang, pag kinarir mo yung ganitong business,
reward system nga natin yung ganyan eh. May reward system nga tayo ng kotse, may rewards tayo na, di ba, kondo, pati bahay, di ba, may reward. Tapos na sa incentive natin yan eh. At baka kaipon ka ng malaki. At dahil may pera ka na, may passive income ka, o ilan ang gusto mong kuning insurance policy, kunin mo, may pambili ka eh. Di ba? May mga gusto kang bili ng properties, may pambili ka eh. Tama? So yun yung naging realization ko. Na kung ikaw, kung gusto mong maging, kumbaga, magkaroon ng break sa business career mo, ito yung pinaka-the best sa lahat, yung network marketing industry. Pag kinumpare mo siya sa tatlong industry ha, networking industry, real estate industry, at insurance industry. Sa insurance at sa real estate, ang dami rin namang yumaman dyan eh. Tama? Pero ang tanong, anong industriya yung pinakamarami talaga napoproduce ng mga mayaman? Yun yung networking industry. Sa Pilipinas pa lang, ilang local company ang mayroon sa Pilipinas? At ang daming mayayaman. Ang daming millionaire circle. Doon sa pinanggalingan ko to, may get 1,000 ang millionaire circle doon, di ba? 20 years na yung kumpanya na yun eh. So imagine mo yung gano'n. So ibig sabihin, ang daming napoproduce na multi-millionaires yung ganitong negosyo. Dahil kahit sino pwede kasi ito. PWD pwede. Overage na pwede. Tama? Underage pwede din. Kahit nga mga ex-convict eh. Pag ex-convict, anong opportunity yung naghihintay sa kanila? Sa ganitong business, pwede rin sila makapasok pa eh. Tama? Yung, ibig sabihin, ito yung nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na may pag-asa pa palang yumaman. Kaya nga, isa pa sa magandang realization natin dito, yung negosyo natin, biblical to sa totoo lang. Ang networking business ay biblical. Bakit? May tinatawag tayong Christianity. Pag sinabing Christianity, di ba sa dami ng religion sa buong mundo, tama? Pag sinabing Christian, ito yung mga follower ni Christ. Kaya Christian, tama? Ngayon, gaano kadami ang Christian sa buong mundo? Billions of people. Hindi million ha, billions of people. Ngayon, saan nagsimula ang Christianity? Kay Christ. Tama? Na sa kanya nag-impusa at nagkaroon siya ng 12 disciples. At sa 12 disciples niya, 3.5 years lang siyang nag-stay dito sa ministry niya. After 3.5 years ng ministry ni Jesus, umalis na siya, di ba? Pumunta na siya ng heaven. Sino naiwan? Yung 12 disciples. Ngayon, yung 12 disciples na yon, mayroon dong nag-quit. Mayroon nag-quit. Sino? Si Judas. Sa madaling sabi, sa networking business, sa lahat ng core leaders mo, may tinatawag kasing core leaders sa networking. Pag sinabing core leaders, ito yung inner circle mo. Katulad sa company natin. Sa company natin po, originally 14 kami lahat na core leaders. May nag-quit na rin. Bakit? Kasi ganun talaga. Ikaw nga, Jesus Christ na mismo yung upline mo, 12 disciples. Imagine mo, si Kristo na mismo yung upline mo, nag-quit ka pa. Yung ganun. Sino yun? Si Judas, di ba? So, tayo, di ba? Tao naman tayo. Hindi naman tayo Diyos, di ba? So, meron at meron talaga magkukwit. Kahit pa sabihin natin, ito yung sobrang close na sa'yo, inner circle nga. Ang tawag kasi sa core leaders, inner circle. Katulad sa company. So, kami po, privilege kami na kami ay tinawag na core leaders ng kumpanya. Yan, kami nila Coach Eugene, nila Coach Cesar, ganyan. At originally, 14 kami. Pero may nag-quit na doon. Okay? So, ibig sabihin, ganun din sa atin. Ikaw, magkakaroon ka rin ng core leaders. Si JP, magkakaroon ka rin core leaders. Yung core leaders mo, ito yung inner circle mo. Ito yung lagi mong kausap, lagi mong kasama, tama, ka-meeting mo yan. Pero tatandaan mo na darating yung time, meron at meron talagang malalagas dyan. So, ang kailangan mong i-prepare yung sarili mo na yung emotional strength kung tawagin. Kasi ang kalaban ng mga networker, yung emotion natin. Di ba may tinatawag tayong IQ, tapos EQ. Maraming tao na hindi nagtatagumpay dahil bagsak sa EQ. Yung IQ kasi intelligence yun eh. Yung matalino ba? Mga honor student, mga, di ba, ang tataas ng grades sa school, ganyan.
Pero bakit itong tao na to, hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral, pero mas mayaman pa siya dun sa honor student na classmate niya. Di ba yung gano'n? Di ba, valedictorian pa, tama, di ba? Kaya nga, di ba, malaking issue dati yung diskarte o diploma, di ba? Kasi natatalo ng diskarte yung may diploma, di ba? Yung gano'n? Yung ibig sabihin kasi ng diskarte doon, ito yung malakas yung EQ nila. Yung emotional quotient kung tawagin. Yung strong yung emotion. Na kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya kong umasenso, kaya kong yumaman. Tama? Matibay ang loob. Eh, ang isang katangian ng isang successful na negosyante, matibay talaga loob. Yung hindi agad-agad sumusuko. Tama? Katulad natin, ito, si Upland Dennis, alamat nga to eh. Diba? Ang dami nang nasubukan, pero hanggang ngayon lumalaban. Yung ganun ba? Kasi yun naman talagang kailangan. Kailangan natin lumaban. Hanggat buhay ka, lumaban ka. Kasi marami sa atin, buhay pa, sumusuko na. Yung parang ayaw nang ilaban yung pangarap ba? Hindi, okay na yan. Yung ganun parang tinanggap na lang agad. Ito na talaga buhay eh. Mahirap na talagang buhay. Ano magagawa natin? Yung ganun ba? Yung tinanggap mo na loser ka, hindi ka loser eh. Champion na tayo. Di ba nga yung kwento ng Tantantini? Yung kwento ng Tantantini, bakit ikaw ang ipinanganak? Bakit ikaw yung nabuo? Pwede namang iba. Bakit ikaw yung nailabas ni nanay sa sinapupunan? Ikaw yung naging champion eh. Tama? Kumbaga, bakit tayo nabuhay sa mundo? May purpose ang bawat tao. Ngayon, mayroon tayong dalawang pinakamahalagang araw sa buhay ng tao. Ang unang araw na yon, ito yung pinanganak tayo. Kaya nga, nagse-celebrate tayo ng birthday, di ba? Happy birthday, ganyan. Pero tandaan natin, yung pangalawang importanteng araw sa buhay natin, yun ang dapat natin ma-realize. Ano yun? Ito yung araw na nalaman mo, bakit ka ba sinilang dito sa mundo na to? What is your purpose? Kasi maraming tao, yung mamamatay na lang, hindi alam nila yung, bakit nga ako nabuhay dito? Bakit nga, ano bang purpose ng buhay ko yung ganun? Kaya sabi ni Dr. Miles Monroe, yung the richest place on earth, saan matatagpuan? Sementeryo. Tama, sementeryo. Doon ang mayaman. Bakit sementeryo ang pinakamayaman lugar sa mundo? Kasi nga daw po, yung mga supposedly na yung pangarap, di ba? Yung talents, kaya nga may tinatawag na hidden talents eh. Bakit hidden talents? Kasi natago lang eh. Hidden, natago lang, hindi na ilabas. Kumbaga yung hidden talents, hindi talaga nailabas. Yung pangarap, hindi talaga nakuha. Nailibing na doon. Namatay yung tao, pagkalibing sa kanya, pati yung pangarap niya sana na dapat matupad niya, nalibing na rin. Di ba? Kaya, ang pinakamayamang lugar sa mundo, yung libingan. Kasi yung mga pangarap dapat na makuha, yung mga ganon, yung mga talents na dapat na ilabas, yung mga achievements supposedly na dapat ma-achieve, nailibing na rin. So ngayon ganito, biblical din to. We have to die empty. Ano ibig sabihin ng die empty? Kailangan, pag nawala tayo sa mundong ito, na-maximize natin yung buhay natin ba? Nagamit natin lahat. Nailabas natin lahat ng potential natin, lahat. Na-share natin yung buhay natin. Na-maximize mo yung buhay mo. Ngayon, tandaan po natin, ang buhay ng tao, hindi tayo nilikha ng Diyos pansarili lang. Kaya 'di ba ang command niya dun sa Book of Genesis, yung sa Tagalog, humayo kayo at magpakarami. Kumbaga, tayo kasi, hindi tayo, 'di ba, no man is an island. Walang taong mabubuhay para sa sarili lang. Ibig sabihin, ang purpose ng buhay natin ay para maibahagi natin kung ano yung pwede nating ibahagi sa kapwa natin. Kumbaga, channel of blessings tayo, channel of hope tayo, channel of, alam mo gano'n? Yung gano'n. So, yun yung purpose natin. Ngayon, sa pamagitan ng network marketing, nagagamit natin. Napupulfill natin yung purpose natin. Kasi tinan mo to, di ba pag networker ka, anong lagi mong iniisip? Sino kayong pwede kong makausap? Sino yung pwede kong tulungan? Sino yung pwede kong Tututukan. di ba? Yung nag-iisip ka na sino yung gusto mong tulungan, sino yung pwede mong tulungan, sino yung pwede mong ma-invite. Tama? At kahit hindi mo kaano-ano yan, talagang ikaw, alam mo yun, mega support ka talaga eh. Alam mo yan? Kahit hindi mo kaano-ano, parang kapatid mo na talaga na kahit personal problem yan. Di ba? Tinutulungan mo, sinasamahan mo, kahit may personal problema yan. Yun talagang, alam mo yung ganon? Iba eh. Kasi yun talaga. That's how life designed. Na tayo ay, kaya di ba, dalawa yung greatest commandment ng Diyos sa tao. Ang una, mahalin mo ang Diyos. Tama?
na walang siloso ang Diyos eh. Mahalin mo siya lang. Wala nang ibang Diyos, dapat siya lang. Kung sino man yung kinikilala mong Diyos. Di ba? Tayo, mga Kristiyano, so, iisa lang kinikilala natin Diyos. Di ba? Ganon. So, pangalawang greatest commandment niya, mahalin natin yung kapwa natin. Tama? Love your neighbor as you love yourself, as God loves you. Di ba yung ganon? So, sinasabi niya na mahalin, hindi yung like your neighbor. Ibig sabihin pala, kahit yung kapwa mo, hindi mo gusto, you have to show love. Galing, ano? So, ganun sa negosyo natin. Tignan mo to, Alam mo ba sa negosyo ng networking, kahit ex-girlfriend mo, ex-boyfriend mo, naiisipan mong tulungan. Naiisipan mong rekrutin. Oh, sa dati kong company, naging downline ko doon yung ex ko. Na wala nang mali siya kasi gusto ko lang talaga siyang tulungan eh. Yung ganon. Kailangan walang mali siya. Oo nga, totoo. Saan meron ka pang feelings? Oo, di ba? Yung ganon. Pero Sabihin, wala na talaga. pigilan, paalala mo yung... Oo, pero siyempre, may kanya-kanyang pamilya na kayo, may anak na rin siya, may asawa na rin, ganyan. Pero ibig sabihin lang, yung dati mong kaaway, naiisip mo pa rin tulungan ngayon, di ba? Di ba ang ganda ng negosyo ng networking? Yung grabe, no? Yung kaaway mo, hindi mo naawayin. yung dati suplado ka, magiging mabait ka na. Di ba, nagbabago yung attitude mo, di ba? Di ba, dati mainitan ang ulo mo, ngayon medyo, alam mo yung ganon? Dati lagi kang masungit, ngayon medyo, alam mo yung ganon? Di ba, ang ganda. Nagbabago yung karakter mo. Oh, ganon kaganda ang negosyo na ito. Kaya kung mga nakapattern yan sa Christianity, tignan mo, mula kay Jesus Christ, nagkaroon ng 12 disciples, at ngayon, dahil sa 12 disciples din na yun, nag-spread yung Christianity, na billions of people ngayon ang naniniwala kay Kristo. Tama? Kaya nga Christian eh. Naniniwala kay Christ, di ba? So, ganun din sa atin. Nag-umpisa lang sa isa, ikaw yun. Kaya nga, you are the most valuable person in your business. Sa'yo nagsisimula. Sa'yo pababa. Ngayon, ibig sabihin, regardless kung papaano ka naimbitahan. Kasi minsan, di ba, parang nagkukwit tayo based minsan sa nag-invite sa atin. Eh kasi yung nag-invite sa akin, wala na, hindi ko na magila, kaya hindi ko na rin tinuloy, yung ganun. Yung ginagawa mo or tinutuloy mo yung pagbibusiness dahil dun sa upline, which is mababaw na dahilan yon. Tandaan po natin palagi, yung mga uplines natin, instrumento lang din sila. Ginamit sila ng Diyos para makita yung opportunity na mayroon tayo ngayon. Pero hindi yung dahilan na nakasalalay sa kanila ang galaw natin. Si upline wala na eh. Hindi na active eh. So hindi rin ako active. Si upline lumipat na ng iba. Dilipat na rin ako. Hindi siya ganun. Kumbaga, nandun na tayo sa maturity level eh. Kaya nga, kasama sa training dito na be careful who you follow. Kasi hindi lahat ng upline ay talagang susundin. Kasi ano ba yung upline mo nga, dinala ka dito tapos maya-maya may ibang kumpanya na. So isipin mo na lang na instrumento na lang siya ni Lord na nakita mo to. Pero ikaw kasi matured enough ka na naintindihan mo to. Naintindihan mo bakit ito yung pinakamagandang complan. Naintindihan mo bakit ito yung pinakamagandang barley. At kung naintindihan mo yon at nakikita mo yung sarili mo dito, so hindi ka apektado ng nasa taas mo. Tama? Ganon din sa baba. Ibig sabihin, kahit na yung taas mo, kung ano man nangyari sa kanila, lumipat ng company or nag-quit sila, hindi ka apektado. O kaya naman sa baba mo, yung ibang members mo, may nag-active, may hindi, may ibang lumipat sa ibang kumpanya, whatsoever, hindi ka rin apektado. Bakit? Kasi ikaw mismo, sold out ka. Kaya kailangan ikaw mismo sold out ka. Kumbaga parang, may upline o wala, may downline o wala, mag-stay ka ba? Tama. Kumbaga kailangan matanong mo sarili mo eh. Matira mayaman. Di ba? Matira mayaman. Kaya nga MLM, matira lang mayaman. Di ba? Matira lang matyaga, matira lang masipag. Yun talaga yung meaning ng MLM eh. So, tsatsagain mo to. Sisipagan mo din dito. Kaya totoo naman talaga yung sipag at tyaga. Basta nasa tamang opportunity. Tama, di ba po? So, yun po yung yung training natin doon sa how to invite. Ang haba, no? Ang layo na napuntahan natin. So, ngayon, pag inulit-ulit mo to 4 times pataas, etong achievement checklist na magiging madali na lang to.
Ito po ay nakasalalay dito. Hindi ka pwede mag-expect na ma-achieve mo to kung hindi mo sinusunod to. Ito yung tanim, ito yung ani. Ang problema sa iba, gusto lang ani, ayaw bang tanim. Gusto kumita, hindi naman nagpapakita. Walang Diba? shortcut. Mahirap Walang po elevator. magtanim eh. Minsan na-stress yun ang magtanim minsan eh. Sabi ko, tuloy pa ito. Manahimik na lang ako sa bahay pag napapagod na ako. Tatayo ka pa rin eh. Yes. Kasi lahat po ng effort natin, sa totoo lang po lahat ng effort po natin, hindi mo man nakikita ang bunga ngayon. Yes, mangga. Biblical po ito Nasa Bible yan. In due time, sa tamang panahon, aani ka din. Yes. Kaya nga, universal law din yan What you sow, you reap. Ano man yung tinatanim mo, may darating talaga yung time, aanihin mo pa rin yun. Tama. Hindi mo lang alam yung eksaktong time talaga. Pero importante doon, dahil may tinatanim ka, alam mo sa sarili mo na may aanihin ka. Parang di ba nga, ang networker, tayo ay mga farmer. Hindi tayo hunter. Magkaiba kasi yung hunter sa farmer. Yung hunter kasi, mag-hunt ako ng pagkain, mangangaso ako ng pagkain. Di ba? Nakuha ko to, baboy damo, may pagkain na ako. So, you hunt for a day, you eat for a day. Ang farmer kasi hindi. Ang farmer, nagtanim, alam niya na matagal pa yung ani niya. Hindi yan nagtanim ngayon, bukas may ani na, di ba? Munggo pala yan. Munggo yun, di ba? So ganun tayo, farmer tayo. So hindi tayo agad-agad nag-expect ng kinausap mo ngayon, payin ka agad ngayon. Di ba? Pahirapan ka pang balik-balikin. May mga times na kinausap mo ngayon, payin ngayon. Okay yun. Pero most of the time, hindi ganun. Kaya kailangan, prepare yung heart mo. Yung emotional strength mo nandun. Hindi mo siya na-expect. Yes. Di ba po? So, ngayon, again, ito, kailangan maging checklist mo to. So, pag ikaw ay nakaka 4 times dito, ito ngayon. Imagine mo kung lahat ng member mo naka-mindset. Time will come, hindi man ngayong buwan, next month, next 3 months, or this year, magda-diamond ang account ko. Ngayon, sino ang mas magbe-benefit pag nag-diamond? Of course, ikaw. Kasi ikaw yung magda-diamond, alam mo sa sarili mo na malaki yung potential income ng diamond. Yes. And at the same time, yung mga members mo. What if lahat ng member mo ang mindset diamond? Ito nga lang ang tanong. Ang tanong, gaano kadami ang directs mo? Ang negosyong networking ay tinatawag na numbers game. Tama? Ibig sabihin, mas marami kang directs, mas marami kang naitanim, mas marami kang aanihin. 1 million direct. Pag 1 million direct, wala na. Tama? Numbers game yan. Ito, may ipapakita ko sa inyo. Isa po sa nakilala sa industriya ng network marketing ay si Bill Britt. Si Bill Britt po ay yan ang pinakasumikat dahil siya yung nakilalang naging top 1 ng Amway. Ito yung sinabi niya. Sabi niya, there's no secret. Bill Britt. Ano yung sinabi niya? Ayan. Ang ganda na sinabi niya kasi. Hanapin natin yung kanyang Bill Britt. Ito. Yan. Astig na ito. Tinan mo to. Para ba ito papalakihin? Nasa Instagram no? Paano ko na lumaki? Save ko Save pala. mo na. Save. Yan. Sa photos. Ayan, na-save na. Tapos, punta tayo sa photos. Yan na. No? Downloads. Ayun. Yun, Ay, lumabas na. Ito. Kaya kung ikaw ay nasa networking business, kilala mo rin to. Ayun, late. Paano to? Ito. Yan, okay. Walang sikreto. Paano ba? Apply pa? Paano ba sikreto apply? Paano ba yumaman dyan sa networking?
Wala nga sikreto eh. Kasi ka tinuturo naman eh. Anong sikreto? Kopyahan nga lang sa networking eh. Walang sikreto. Sabi niya oh, I simply showed the plan to 1,000. Yan lahat yung prospect niya na napresentan niya. Showed the plan. Di ba may prospect list tayo? Eh, ito nga, konti nga lang yung sa akin. Nasa 300 lang to eh. Ang prospect niya, more than thousands yan. Kasi 1 to yung naset niya na appointment eh. Sa career niya sa networking nga, oh. Ito lahat yung napresentan niya. Okay? Tapos sabi niya, 900 said no. Oh, ang dami ah. 300 lang yung set up. 300 lang yung nag-sign up. So, totoo talaga na mas maraming ayaw kaysa sa gusto. Tama? 5 lang yung seryoso. Ang sabi niya, out of those 300 na nag-sign up, ito yung nag-sign up sa kanya, 85 lang yung did something at all. Kumbaga, napapayin niya, 300 napapayin, napasign up niya, payin. 85 lang yung gumalaw. Yung nag-i-invite, yan, ginagawa yung business ba? Out of those 85, only 35 yung Seryoso. nagtutuloy-tuloy ba? Seryoso. Siguro yung iba doon, sige, naging user na lang sila. Tama? Tapos sabi niya, and out of those 35, ito yung nagtuloy-tuloy. 11 lang. 11 made me a dollar yan ha. Billionaires in dollar yan. Oh. Oh, sikat yan si Bill Brett. Kasi ang pinaka nag-pioneer talaga ng networking po, yung Amway. Yan din ang nakipaglaban sa korte sa Amerika. Kasi ang transition, para ito alam yung history. Ang transition, paano nabuo yung networking? Galing sa franchising concept. Dati, yung franchising, maraming nagbabash dyan na scam yan. Ngayon, paano nagkaroon kasi ng franchising? Ganito kasi yon. Di ba sa traditional business? Yung kanya-kanya. Bahala ka mag-isip na sarili mong negosyo, ikaw magko-conceptualize, ikaw mag-build ng system mo. Tama? Yun yung traditional. Eh, sabi nga ng mga eksperto, 95% ng mga nagta-traditional, nag-fail talaga. Bakit? Kasi wala kang kukopyahan eh. Di ba? At wala magpapakopya sa'yo. Kaya nga ito yung kwento ko lagi na, nabawa si JP, very successful siya na restaurant owner sa probinsya nila. Eh si Upline Dennis, ay magkabatch pala sila. Or sabi natin mag-best friend sila. Best friend, grabe. Ikaw pala may-ari nung restaurant doon sa probinsya natin. Ang laki ng restaurant mo, ang daming branch. Sobrang successful mo. Ikaw pala yun, ang yaman-yaman mo. Best friend naman tayo. Okay lang ba ituro mo sa sekreto mo? Okay lang ba ituro mo sa strategy mo lahat? Paano mo ginagawa yun? Kasi na-inspire ako sa'yo, gusto kitang gayahin eh. O, ano sa tingin mo? Tuturo niya kaya? Hindi. O, yun yung traditional. Sa traditional, bahala ka sa buhay mo. Ikaw mag-trial and error. Kaya maraming traditional business owners nagpe-fail talaga. Kaya tuloy nabuo yung networking. Ano pa uso ng franchising? Ano pa uso ng franchising? McDonald's. Si Ray Kroc, ang lupit ng idea niya. Tama? Na nagpa-franchise siya na, okay, proven yung system. Kaya nga bakit ang mamahal ng franchising? Eh dahil may proven system. Na yung system na yon, yun yung nagpamahal doon. Bakit million-million ang ilalabas mo para mag-franchise ng McDo, ng Jollibee. Tama, imagine mo, franchising fee pa lang, million-million na. Ikaw pa magpapatayo ng sarili mong restaurant. Kaya nga pag franchise ka ng Jollibee, 30 to 50 million kailangan mo para magkaroon ka ng franchise ng Jollibee. Ganun kamahal. Bakit? Eh kasi, proven and tested na yun eh. May sistema na yun eh. Mga kapital ka na lang eh. Tama? Sure na yung income mo dun eh. Di ba yung ganon? So, kaya nagkaroon ng franchising. Na nung una, marami ding basher yan. Na hindi naniniwala na yun ay mag-work. Kasi every time na may bagong idea na hindi pa napapatunayan, maraming duda. Katulad yung eroplano. Sino yung founder ng eroplano? The Wright Brothers. Sabi, yung tatay niya mismo, inaano siya, minamak siya ng tatay niya. Paano lilipad yung bakal? Bakal ngayon. Paano lilipad? Di ba? May gat yan eh. Law of gravity. Law of gravity. Paano lulutang sa hangin yung mabigat? Di ba yung ganon? O, pinatunayan ng Wright Brothers. Kaya pala. Tama, di ba? Ganon din sa barko. Paano lulutang sa dagat yan? Eh, ganon. Kasi pag may bagong idea at hindi pa napapatunayan, lahat magdududa. Pero pag napatunayan na, yan na. Tama? So ngayon, sa networking, ang concept ng networking, sa totoo lang,
galing sa franchising. Kasi ang franchising, kailangan mo ng malaking pera para mag-franchise, tama? So, ibig sabihin, hindi siya pangmasa. Tuloy, doon nagkaroon ng concept na networking. Kaya ang tawag sa networking ay people's franchise. Kasi kahit sinong ordinaryong tao, pwedeng mag-networking. Sa halagang, katulad sa atin, 4,998 lang. Tapos, tignan mo, sa franchising business, para lumaki ang franchise business mo, lumaki ang kita mo, anong paparamihin mo? Branches mo, tama? Marami kang branch. Halimbawa, may Jollibee ka sa Manila, ay gusto mo madagdagan pa kita mo, anong gagawin mo? Mag-branch ka out ka ulit ng ibang Jollibee, tama? Gagastos ka ulit, tama? Pero dadagdag naman yung kita mo kasi nag-branch out ka na. Yun yung traditional franchising. Ano naman yung networking? Yung networking, tao yung binabranch mo. Bakit kailangan mong mag-recruit? Kasi nga people's franchise, di ba? Ang lahat ng tao, para mo silang mga branch. Napatas naman yung laban. Bakit? Kasi ikaw, na-apply, yung kinikita mo, ay pwede niya rin kitain kahit sila yung mga nahuling sumali. Yun naman yung maganda sa concept ng networking. Na hindi palibasan na una si upline, hindi na siya pwedeng pantayan o lampasan. Tama? Mas malaki pa kita daw yun. Pwede pang mas malaking kita ng downline sa upline, tama? Nangyari yan. Diba? Nangyayari talaga po yan. Katulad ko, upline ko sa Dennis. 200,000 na kinita niya. Oh. Ako, 30,000 pa lang. Oh, di ba po? So, ganun talaga sa networking. Patas talaga siya. Patas. Equal opportunity. Nagigets nyo? Ngayon, ito si Bill Britt. Pinaglaban nila yan sa korte. Ang laki, millions of dollars ang ginastos ng Amway para maging ma-legalize ang networking sa Amerika. Para maipaglaban nila na legitimate business model ang networking. Kasi bago pa tayo naka-encounter ng mga negative sa networking, sila na yun nauna. Doon nauna ang networking sa Amerika eh. Kaya pansinin mo, yung networking sa Pilipinas, di ba, ang sumikat dito, yung mga American company. Yung nga yung Amway, yung Herbalife, yung Forever Living, puro American company. Yung sana, mga American company yun eh. Ibig sabihin lang guys, ganito. Punta pa tayo sa ano ha. Pero tandaan nyo guys ha, walang sikreto. Paramihan lang ng prospect, paramihan lang mapepresentan. Numbers game tayo. Yan ang negosyo natin. Kaya hindi pwede, napordawin ako, okay na ako, kampante na ako. Hindi pwede. Napordawin ka na, tapos kampante ka na, hindi. Hindi rin pwede nga, nagtapuan ako, nagtapto na ako, okay na ako, hindi rin. Kasi ang totoong networking, long term talaga. Alam mo ba kung ilang taon na ang Amway? Search natin ha, para alam din yan. Gano'n nakatagal ang Amway? Ang Amway kasi ang isang pinaka-pioneer sa ano. 50 years na po lang. Hindi lang 50 years yun. Hindi lang yung 50 years. If I'm not mistaken, mga 70 or 80 years na to. Amway. Hanggang ngayon may amoy ito eh. Sa Pilipinas. Amway. Company. Tanungin din natin si AI kung ilang taon na si Amway. Ay, 1959. Ganito. Tignan mo. Ilang 1959. Gano'ng katanda si Amway. Hanggang ngayon. Sobrang laki ng Amway, tol. 2026 ngayon, minus 1959. 67 years old na. Senior citizen. Senior na. Mas matanda pa sa atin. Magpipin. Yan ang alamat. Madami na palang alamat dyan. The largest direct selling company in the world. Direct selling kasi. Siya ang founder siya, no? Sila kasi at saka sila talaga nakipaglaban. Pinaglaban nila na legitimate po ang network marketing. So ibig sabihin, long term pala ang negosyong networking. Okay? Simula lang. Ang Amway po, nag-umpisa yan sa produktong sabon. Yes. Pero, ngayon, halos lahat ng gamit mo sa bahay, may product ang Amway. Household. Lahat ng household na gamit, mayroon yan. Kasi sobrang laki na niya na. Ang nakikita natin dito sa first class, nag-start tayo sa barley, nag-start tayo sa kape,
Pero darating yung araw, May may titi na may pipi pa. May titi na may pipi pa. Lahat na di ba? Yung Endovan nga, may panghugas. May panghugas pa, oh. Panghugas na. masculine na. Bakit? 20 years na yun eh. 20 years na yun eh. Ngayon guys, ganito yung mindset. Oh, ganito yung mindset natin. Guys, maswerte tayo. Bakit? Kasi ang pinaka-flagship product natin, pinakamagandang barley sa lahat. Wag mo itong ikukumpara sa mga 20 years, 10 years na nakumpanya na maraming product. Bakit ang product natin, kape lang at barley? Bakit? Wag ganun. Dapat yung utak natin, grateful tayo. Tama? Kasi nag-umpisa pa lang naman. Nag-umpisa pa tayo eh. Maswerte nga tayo, may product tayo na malupit. Yung iba, putyo-putyo lang product, may masabi lang product, di ba? Front lang. Di ba? Kahit ano lang na napulot sa ano. Di ba? Ganun lang. Basta lang may product yung iba, di ba? Sabi sabihin niya, no? Ang gusto natin, di ba? Sabi nga ni Press, retirement company na natin to eh. Yes. Okay, total nandito na tayo sa Google. Guys, tinan nyo to ha. Ang ituturo ko naman, isi-share ko sa inyo po, bakit mo kailangang seryosohin doon? Total lahat tayo may Facebook eh. Bakit kailangan mong bigyan ng pansin ang mag-market ka sa Facebook at gagamitin mo yung Facebook para sa business natin? Tinan mo to ha. Nasa Google AI tayo. How many Facebook users in Philippines? Philippines lang muna tayo. Kasi Philippines market natin, tama? Yes. How many Facebook users in Philippines? Tingnan mo sagot ni Google. Tingnan natin kung gaano kadami ang tao nagpe-Facebook. At sa buong mundo, isa po ang Pilipinas sa pinakamaraming Facebook user. Tingnan mo ha. 95 pala. Usang gala. Tingnan mo. 95. The Philippines has between 95 to 110 million. Ilan na population ng Pilipinas? 110. Ibig sabihin, halos lahat ng Pinoy may Facebook. Anak ng teting naman. Ayun o. 95 to... No, tinan mo ah. Kasama na yung mga ano dyan, mga teenager. 100. Oh, grabe, no? 118 million 200. Dito tayo sa ibang sa ibang ano tayo. Ang tanongin natin, ilan yung population ng Pilipinas ngayon? Pinunay. Yung... Ilan po? Meron ka? Philippine population. Philippines Binilang pati yung population. Yung ginagawa pa lang, Ay, huwag mo na ginagawa, kasama yun, di ba? population Yung 2026. gagawin pa lang naman. Gagawa ko Binilang sa mo na eh. binilang mo na. Tala. 117 million. Estimated lang to. Hindi pa binibilang dito yung mga kagagawa lang kanina. Estimated population ng Pilipinas, 117 million. Tingnan mo to ha, 117 million na population ng Pilipinas. Tapos, tingnan mo to. 110. Halos, tanggalin mo yung 100. Halos 99 point, imagine mo, 99 107 million lang yung hindi, 110 million ang user ng, Oo. kahit yung mga katutubo sa bundok may Facebook. Hindi pa alam na yung first class. Tapos ngayon, hindi mo gagamitin ng Facebook para kumita. Eh, patuloy na yung mayaman. Tingnan mo to ha. Pakita ko sa'yo. Yung mga dalawa-dalawa Facebook. Pang dami. Dami ako. Ito mo to ha. Tingnan mo to ha. Forbes Magazine. billionaires list. Richest. Forbes richest man in the Sa amin world. palo mo yan. Lalabas yan. Si Elon Musk yan talaga. Pero tingnan natin yung ano, yung top 10. Tingnan mo to ha. Yan. In the world yan, sir. Tingnan mo yung top 10. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po ang top 10 ha. Si Elon Musk talaga yan. Tingnan mo to. Yan ang pinakano. Doon tayo sa... Trillionaire na. Billion na rin. Nakikita niyo ba? May sarili na siyang ano eh. Yung Mars pupunta Kanya na nga yung Mars. Binili niya na yung Mars. Yung Mars, nagkakatin na niya eh. Yung mga alien. Si Elon Musk, tingnan niyo po. Pang ilan po si Mark Zuckerberg? Pang-5 na lang eh. Ano ang negosyo ni Mark Zuckerberg? Facebook. Facebook. Anak ng teting, oh. 5 pa lang pala yun. Technology talaga eh. Anak ng teting. Kasi Google yan. Larry Page nga eh. Sa Twitter eh. Pang-5 pinakamayaman sa buong mundo may-ari ng Facebook. Twitter, Google. Bakit kaya? Google. Kasi nasa kanya yung data nating users. Lahat. Yun ang negosyo niya.
users data. Pinakinabangan yung mga data natin ah. Di ba free lang magka-Facebook? Diyan yan yung mayaman. Ngayon, ganito tayo. Di ba? Ito nga, tayo networker tayo eh. Inaano natin na dapat maging wise consumer tayo, na hindi tayo bumibili lang ng mga vitamins, supplements, hindi tayo kumikita. Kaya nga natin pinopromote na mag-member sila, di ba? Gumamit sila ng barley. At least wise sila na consumer na kumikita sila sa barley dahil yun yung product nila, ganyan. Eh lahat tayo nagpe-Facebook eh. Pinapayaman lang natin ang gusto si Mark. Tapos tayo hindi tayo kikita sa Facebook. Matindi nga, nag-ads ka, kumikita siya eh. Nagpapabayad na eh, hindi natin libre. Yan ang Facebook. Ihati tayo kay Mark. Mark. Facebook, di ba? Google, Facebook. Lahat yan online. Sino yung number 1? Si Elon Musk talaga lahat. Mas pa rin. Ano, TikTok, meron din. Online lahat yan, TikTok. May grabe. Ano yun? Sige. Yung pinakahuli. O basta yun. Sa Facebook. Tama, ayan o, si Mark. Power talaga to si Mark. 222 billion. Mas mayaman pa siya kay Bill Gates. Tsaka hindi na rich ni Bill Gates yung ganyang kadaming pera. Pati na si Bill 222. Gates, di ba? Di boy pa May naman. pa. Mas mayaman pa siya kay Warren Buffett. Jeff Bezos ang patay na. Si? Si Jeff Bezos. Ayan o. Oo. 222 billion Facebook. Yung dapat Kaya guys, siyam lang, oh. Yan o. Gaano kadami ang population ng Pilipinas? Ilan pa lang member natin? 3,000. Oh, wala pa. Wala pa sa 1. Marami pa tayo. Marami pa tayong pupuntahan. At ito pa isang revelation ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Gusto niyo makita? Para seryosoin nyo ang Facebook marketing. Papakita ko sa inyo. Kaya napakaswerte ng mga sumama ngayon eh. Tuturo ko sa inyo guys. Ayun To. sila natin yung Facebook natin. Yan. Yan, oh. Live, bra. Para makita nyo yung nakikita namin nila Eugene. Bakit kami nila Coach Eugene ay huwag yan. Add library tayo. Ad library. Tignan nyo po ito. Philippines, okay? Category lahat. All ads. Tignan nyo po ah. Ang pinakasikat na barley sa Pilipinas, Salveyo. Salveyo. Mas sikat pa ang Salveyo sa Amazing, sa Sante. Kasi namumuhulan talaga Tignan mo to ah, Salveyo. Salveyo. Salveyo barley. Pag sinabing ads, ito yung lahat na nag-ads ng Salveyo. Tignan mo. Ilan yung result? 1,200. 1,200 active. Running lahat ngayon niyang araw na to. Running na nag-a-ads siya. 1,000. Gano'ng kadaming 1,200 na nag-a-ads? Dami, no? Ang malapit niya sa Salveyo, ang kalaban mismo ng mga Company. distributor, kumpanya, Kumpanya nag-ads. na ang laki ng budget sa ads. Kaya napakataas ng competition doon. Paramihan ng budget sa ads doon. Grabe, no? Tama? Correct. At ang kalaban mo mismo yung kumpanya. At ang kumpanya, sobrang laki ng budget. Pero syempre, baliw pa rin yung mga tao doon. Okay? 1,200. Makikipagsabayan. Pag marami kasing nag-a-ads na, ang labanan kasi sa Facebook marketing na ads, kung sino mas malaking budget, priority ni Facebook yun. Siya yung... Diba? Dalawa kami ni JP. O sige, power. Mag-ads tayo. Ang budget mo 200 per day. Eh ako, 1,000 per day. Mas lamang ka. Sino ngayon yung priority ni Facebook? Ikaw. Eh di ako. Ikaw Mas ay malaki pera eh. bayad ko sa kanya eh. Mas malaki bayad ko sa Facebook eh, tama? Bidding yan siya. At saka bidding kasi yun eh. Bidding. So ibig sabihin, mag-ads ka, mag-ads din ako, talo ka na. Kasi maliit lang budget mo eh. Mas malaki budget ko eh, tama? Negosyo yun eh. Yan ang negosyo ni Facebook eh. Mas malaki budget. Tinan nyo to ha. Mataas ang competition dito. 1,200. O, papakita ko sa inyo. Okay, tinan mo to ha. Sante Barley. Tinan mo to. Tinan mo to. Sa Salveyo, 1,200. So Sante ilan? 240 lang. Active yan na naglalabanan ngayon na mga nag-a-ads. Mahataw sa online, nag-a-ads. 240. So mas konti. O, puntahan natin ang Amazing Barley.
Yung laki pala ng market natin, Salvio, Sante. Oo, Amazing market barley. natin sila. Market natin. Kasi sila. Alam mo, amazing barley. Mas konti pa, 180 180. lang. 180 So si Sante 240. Wala, kunti Ito lang. 180. Pero may mga sports car. Tapos, kasi nga may for the win eh. May just for you dun eh. Kaya kailangan baliwin yung sarili nyo sa just for you sa for the Laki win. pala ng market natin. JC Barley. Yan na. JC Barley. JC Premier. Wala na yan, mababa na yan. Mababa lang. Wala, Okay. wala, no? 73. ANFCI. Ito ang good news. At syempre. Wala. Tingnan nyo to. At syempre. Tatlo lang. Wala pa. Hindi naman, mga Si pito. Coach Cesar lang yata yung nandito. lang. 14. 40 naman. Hindi, gagawin nating extracted. Extracted. Barley. Ilan? 8 lang. Tatlo lang. 8. Ilan Pero yung... si Applied Caesar, oh. Tatlo lang sa akin. Sa totoo lang, tatlo lang talaga yan. Na meron lang, katulad sa akin, dalawa yung nagra-run sa Ba't akin. nandun na po? Si Applied Cesar, si Ma'am Lai to. Ito yung akin. O, so, dalawa pa lang. Kasi sa panini. Ay, tatlo. Laki pa ng ano. Ano ibig sabihin nun, guys? Wala pa. Anong ibig sabihin nun? Nasa ground report. Anak ng teteng. Ang laki ng market natin. 10,000 ang budget ko. Kaya ang priority niya. Yung problema, yung budget. 100,000 pang Gagawa ng sa paraan. pagsabog talaga. And how the creative you create. Ang gawin natin, guys, kahit mag 100 per day ka lang, basta meron na karang nagra-run. Tama. Kasi hindi naman malaki ang competition natin eh. Ang budget ko dito, 100 lang din ako eh. Ang importante dyan, may nagra-run ka na ads. Kasi parami naman. Ayusin natin yung interview. Hindi. Coach, itapin namin sa amin. Oh yes. Sa para alam ng mga member. Kaya guys, ganito lang. Pansinin mo to. Ito lagi ko sinasabi. Ang customer ng Salveo ay hindi pa mga barley user. Kasi paano mo, Salveo ka, bentahan mo itong Sante, paano mo mabenta? Sante user na to, amazing user na to. Parehas lang naman kayo may sapal yung barley nyo, di ba? So, ibig sabihin, yung mga existing barley user, hindi na nila mabibentahan yun. Kasi ang market nila, non-barley user. Samantalang sa atin, extracted, Lahat sila. kaya see to it na yung i-ads mo, katulad sa akin, ang ads ko na to, extracted barley yan. Kumbaga, hina-highlights ko, yan mismo. Yan yung ads ko mismo. Gumawa kayo ng sarili nyo na magtimpla din kayo ng barley nyo, i-highlights ninyo na at importante ikaw. Ikaw yung makikita na totoong tao ka. Yung pinupost sa FB, di ba? Pwede yun. Di ba po ba? Basta i-highlight ninyo, ito po ang naiibang barley sa lahat. Di ba nagbibideo ako? Pinupost sa FB ko. Pwede po yun. Yes. Papasok Pero dapat i-ads nyo. I-boosting ba? Hindi pa ako marunong nun eh. Ay, tuturo po natin yan. So, ibig sabihin guys, ang labanan sa barley ngayon, Ads. hindi nyo sila kayang labanan sa benefits. Sa testimony, hindi. Ang labanan sa ano ang panlaban natin? Extracted tayo. Unique. Hindi ka pwede makipagtalo. Marami kami test. Hindi. Nauna na sila eh. Sila yung mas maraming testimony. Nauna na sila eh. Ang Salveo, ang tagal-tagal na. Almost 10 years na rin yan. Ang Sante Barley, 15 years or almost 20 years na yan. Ang labanan yan, hindi yung testimony. Kasi there's no doubt, marami naman talaga testimony ang barley. Ang labanan ngayon, ano yung bago, ano yung unique sa barley mo? Ano yung kakaiba sa barley mo? US kami, US. Kaya may mga kanina yung kausap ko mga Hindi na talaga kailangan ano na sila, user talaga ng barley. masyado. Sabi niya, kami alin, pare-parehas lang yan. Marketing plan na magkatatak. Kaya yun yung i-highlight natin guys. Kaya sabi ko, hindi po. Yan yung imamaster natin. Ngayon, Paano mo ngayon, yung ikaw mismo sa sarili mo, yung convince ka, baliw na baliw ka dahil extracted yung barley mo. ngayon po, iano ko po yung sa schedule namin sa dito. Tama? Para So yun guys, natuto ba tayo? Yan yung special training natin ngayon. How to invite na napunta tayo sa ganun. mas maganda po yan. Kaya guys, i-maximize natin yon. I-maximize natin tong i-maximize natin yung Facebook marketing. 110 million Facebook user, kahit mga katutubong mga yan sa Mindoro, kahit mga indigenous people, nagpe-Facebook yan. Kaya kailangan i-market natin yan. O ngayon ganito,
may dalawa kasing Facebook marketing, isang paid, isang non-paid. Organic. Eh wala pa po akong budget, paano ko i-market ngayon na wala pa akong budget? Gantong gawin mo. Sipagan mo ngayon mag-post sa mga group, ang dami mga group mga buy and sell group. Pero may limit yan ha. Hindi kayong 100 post ka sa isang araw. At least mga 10 to 15 lang sa isang araw. Sa isang araw, nagpo-post ka ng 10 to 15 posts sa mga groups. Okay? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng mga 50 posts ka, i-spam ka ng Facebook. Restricted ka. Yung 10 marami na yun. Tapos, ang gagawin mo din, ito, lagi ko rin tinuturo to puntahan mo yung mga, mga birthday mo. Tama. Kasi, di ba, lagi may birthday na, ito, birthday. Opo. Pinapakita yan ni Facebook sa'yo. Opo. Yan Sa akin. Ngayon, everyday yan, may birthday sa friend mo. Opo. Batiin mo. Ibati-batiin mo yan, magkukonek ka sa kanila. Tapos, ang pagbati mo, wag sa timeline. Ha? Private message. Okay? Kasi minsan, di ba, kahit naman ikaw hindi mo na masyadong binabasa ka yung sa post mo sa wall sa'yo ng mga greeting sa'yo Pero mas napapansin mo yung private message. At doon, parang mas okay siya nag-reply kaysa doon sa wall. Kasi sa wall, alam mo sa sarili mo na marami nakakakita doon. Tama? So, i-private message mo yung may mga birthday dyan. Albawa, katulad yan, yung mga na-miss mo na birthday na nung nakaraan, i-belated birthday mo. Tapos may makita ka dyan ng birthday na bukas o ganyan, advance sa birthday mo. Yung ganun. Para mag-connect ka ba? Okay? Tapos wala kang ibang gagawin doon, nababatiin mo lang sila. Hindi yung nagbati ka ng birthday, tapos alam mo na ba yung barley? Ayun lang. Mag-offer ka kagad ng ganun Wala na. Diba yung Pag binati ka na nun, minsan ipupunta sila sa wall mo Oh, ngayon kaya ganito, importante na ano yung makikita sa wall mo ngayon. Kasi ganito siya. Oh, halimbawa, ito sa wall natin. Kumbaga, sa wall mo pa lang, parang magbibuild na ng trust na okay to. May credibility yung wall mo. Totoong tao to. Ito yung business niya. Gusto ko sumali sa business niya. Siya yung active dyan. Diyan ako sasali. Kasi limbawa, nagmumrospect ka sa kanya tapos hindi ka naman niya makita na active ka dun sa kumpanya. Wala kang post ng barley, wala kang post ng activities mo. Diba yung ganon? So, medyo, yun. Tama? Dapat yung mga post mo din, combination yan, mga activities, achievements, ganyan, or yung mga may variations. Hindi pwedeng ang post mo sa wall mo din, puro product na lang. Parang product catalog na yung timeline mo. Dapat may variation din yan. Kasi lahat ng pinoprospect mo, pupuntahan nila yung timeline mo Ipo-profiling ka rin nila Kaya importante talaga, yung pangalan mo, totoong pangalan. Huwag yung mga dummy names. O yan, ganyan po. Tapos yung profile picture mo, talagang totoo ikaw yung tao na yun, hindi yung aso, yung pusa. Diba? O kaya yung jowa mo pa yun nandyan. Diba? Nakalak profile pa. Diba? Pag nagbi-business ka, huwag mong ilalak yung profile mo. Kasi pag-isipan ka, baka may tinataguan to nakalak profile. Diba? Yung mga ganun. So ganun, diba? So yun, kumbaga linisin natin yung profile natin. Kasi lahat ng prospects natin, diba? Pwede nilang tingnan yung profile mo Naka-private base ka. May scandal. Diba yung ganun? May scandal ka. Diba? So, yun. May mga questions kayo, guys? Okay naman, malinaw na tayo. Okay naman, no? Tapos, natin, guys, i-maximize natin itong natin, pagtulungan natin na paingayin yung page. Kasi may mga post dito, konti lang yung mga nag-like. Ito, 2 comments lang. Ayan 2 comments. Sa page po ba natin yan? Opo, gawin nyo pong favorites. Ito favorites. Kasi minsan, kaya hindi siya nag-a-appear sa newsfeed mo, by default siya, hindi naman siya naka-favorites Ganito po siya, newsfeed, dapat naka-favorites. Kasi pag by default yan, random lang yan. Pag nilagay mo siya na favorites, ibig sabihin, pag may pinost, unang mag-a-appear yan sa newsfeed mo. So, yun yung unang makikita mo. Para malalaman mo na kagad yung mga updates, gano'n. Tapos, maganda rin po na maging active tayo na nagpa-participate, na nagko-comment tayo, nagla-like tayo, nag-share tayo, ganyan. Para may engagement yung page natin. Company page to kayo nga po, baka wala pa po kayo dito sa recommended. Ito, nag-review. Kumbaga, libo-libo na rin ang member natin. 3,000 plus na tayo
Eh kahit sabihin natin yung active na sa atin, mga nasa 300 or 200. Pero ang nag-review lang dito, 22 pa lang. So, i-review nyo din po ito. Yan o, i-review nyo yan siya. Yan o. Kasi ang tawag dyan, social proof. Yung mga tao, Pwede rin posting ng iba-ibang kasi parang madalas yung nanon pala yung yes po. para hindi rin nasasawa yung mga Yes, pwede po. Fix natin. O ha? Si May ito. Sexy na. Ang check-chi na pa. Ayan, mga ano ko to, mga reviews po ito. Yan, i-ano nyo po ito, tawag dito. I-ano nyo, i-favorites nyo to para makita doon kagad. I-favorites nyo yan ha, yung ating page. Ayan, okay na kayo? favorites. Thank you guys, i-upload natin to. At saka, yun nga, yung atin pong travel sa Vietnam. Big man, big man. Okay? Kung gusto niyo makuha to, kaya to. Walang imposible. 3 months. Alam niyo ba sa iba, may biyang nga Vietnam trip sila pero 1 month lang. 1 month. Sa atin 3 months. Ibig sabihin, mas matagal, mas madaling ma-achieve. Kasi mas mahaba yung time frame. Sa iba kasi 1 month lang. So, So, si Ma'am Marlos eh. Oo, ayun, na-close deal niya ka. Makapag-close deal ka ng mobile stockist, 50,000 na yung finder's fee mo, mayroon ka pang Vietnam trip. DR pa, 15,000. Tama? Kaya si Ma'am Malos, 65K yun kagad. May finder's fee pa yun. Wow, di ba? Kaya nga eh. Mabanggaan pa. Ngayon, mahaba pa yung oras po. Hanggang September pa tayo eh. Yan o, July to September pa. Na-achieve nga namin ng less than 1 month, di ba? So, Ako, natapos ko na yan. Si Ma'am Malos, tapos niya na rin. Ibig sabihin, kaya. Half month na, kaya eh. Napalo na ako. Eto, kaya po ito ha. O kaya 400,000 sales, 3 diamond lang yan. Diba? Or 80 na bronze yan. Kung gusto mo mag-offer ng siomay, 80 na bronze, 405,000. Meron pa siyang food card. Diba? Gusto makasama ng ano. Dalawang diamond apat na diamond. Tatlo lang. Tatlo lang. Diamond lang yan. Oo, yun. Hits mo na eh. Correct. Ayun. Okay, picture tayo, picture. Thank you guys, thank you. Picture kasi, See you in Vietnam.